master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 331 hanggang 340. Ang dakilang security guard. Kabanata 331, mga walang hiyang tao sa isla sa probinsya. Gusto mo bang gawin ito dito, o dalhin mo ang tao sa ibang lugar at gawin ito? Casual na nag-usap sina Floor Carson at Yusuf Zoc habang kumakain ng sushi. Siyempre, walang nakakaalam na ang pinag-uusapan nila ng sandaling iyon ay pagpatay, ang pag-alis sa maliit na Hapones na iyon sa itaas. Gawin natin dito, walang pakialam na sabi ni Yusuf Zoc. Bago ako pumasok, napansin ko na ang cuisine restaurant na ito ay isang hiwalay na gusali, kaya ang kailangan lang gawin ay patayin ang tao at pagkatapos ay sindihan ang apoy. Kailangan nating maghanda ng gasolina, kung hindi, hindi magsisimula ang apoy. Ipahanda ito kay Lucy Clayton. Habang nagsasalita si Yusuf Zoc, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Lucy Clayton para maghanda ng ilang malalaking bar aisles ng gasolina. Walang tinanong si Lucy Clayton, pero alam niyang malamang na magpapasiklab ng apoy si Yusuf Zoc. Siya nga pala, ano ang plano mong gawin kay Lucy Clayton sa hinaharap? Biglang tanong ni Floor Carson. Hindi pa ako nakakapagdesisyon, umiling si Yusuf Zoc at humajijek. Mabait pa rin naman talaga ang taong ito. Ang dahilan kung bakit hindi ko pa siya nakikitungo ay dahil hindi ako sigurado kung magkakabalikan pa kami ni Xiao Liang. Halos dumura ng dugo si Floor Carson nang marinig ang mga sinabi ni Yusuf Zoc at binigyan ito ng kakaibang tingin. Kung ibabatay sa normal na logika ng isang normal na tao, ang makakita ng katawan ng isang babae, kahit papaano, ay maituturing na malaswang pag-uugali, hindi sapat iyon para pumatay o makapinsala ng isang tao, hindi naman ganoon kalaki ang krimen. Pero hindi ako normal na tao. Kung si Xiao Liang ang aking asawa, papatayin ko siya, pero hindi, kaya baka balang araw, bago ko palubusang hangarin na angkinan si Xiao Liang, papatayin ko siya. Kung hindi, ang makita lang siya ay nakakainis na. Totoo rin naman yan, ikaw ang gumagawa ng sarili mong desisyon. Sana malinaw ang isip mo bago ka gumawa ng kahit ano, tumanggo si Floor Carson. Kumain silang dalawa hanggang sa halos 80% silang nabusog, pagkatapos ay umalis silang may tawanan at kwentuhan. Ilang sandali pa, sumakay na sila sa kotse at hinintay na magsara ang restaurant. Lagpas alas 11 ng gabi, mula sa malayo, sa mga bintana na salamin, nakita nina Yusuf Zoc at Floor Carson ang mga waiter at waitress na nagsisimula ng maglinis. Mabilis silang nagtrabaho. Pagsapit ng hating gabi, natapos ng linisin ang una at ikalawang palapag, at pagkatapos ay sabay-sabay na lumabas ang ilang babaeng waitress. Namatay ang mga ilaw sa unang palapag, kasunod ang mga ilaw sa ikalawang palapag, kaya't ang ikatlong palapag na lang ang naiwan na nakailaw. Nakalock din ang pintong salamin, mula sa loob. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali pa, kinuha ni Yusuf ang maikling espada na nakabalot sa mga piraso ng tela at lumabas ng kotse, habang si Floor Carson ay kumuha ng isang rolyo ng dyaryo mula sa ilalim ng upuan, kung saan naroon ang kanyang katana. Hindi siya nagmadaling bumaba dahil sa sandaling tumalon palabas si Yusuf, nawala na ito sa paningin niya. Naghintay siya ng halos 2 minuto bago nagsuot ng duckball cap at maskara at lumabas ng kotse. Siyempre, hindi siya pumasok sa restaurant kundi nagtago sa labas, pinagmamasdan ang bawat galaw sa loob. Biglang nahati sa dalawa ang kandado ng pintuang salamin, ang espada ni Yusuf ay sapat ang talas upang hiwain ang bakal na parang putik, kaya ang kandado ay nabuksan ng kasing dali ng tokwa. Sandaling bumukas ang pintong salamin ngunit agad din itong isinara muli. Lubos na binalot ng telekinetic powers ni Yusuf ang 3 palapag na cuisine restaurant. Walang tao sa unang palapag, pero may mga tao naman sa ikalawang palapag. Dahil sa mga kurtinang nakasara sa ikalawang palapag, hindi makita ang loob mula sa labas, ngunit malinaw na nakita ni Yusuf ang lahat. Sa gitna ng ikalawang palapag,
Isang lugar ang nilinisan ng mga mesa at upuan, pagkatapos ay inilatag ang isang makapal na kumot, at sa gitna ng kumot na iyon ay isang hubad na babae, na napapalibutan ng mga miyembro ng Black Dragon Club. Lahat sila ay nakasuot ng boxer shorts, ang ilan ay may hawak na mga profesional na kamera, ang iba naman ay may mga cellphone, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Kung tungkol naman sa babae, tila isa siya sa mga naunang waitress. Hindi siya umalis bagkos ay nanatili siya sa likuran. Biglang naalala ni Yusuf ang mga pelikula mula sa Island Country, ang mga taong ito ay kumukuha ng ganoong uri ng avenue. Habang paakyat si Yusuf sa hagdan, nakita rin niya ang ilang lalaking naghubad at tumayo sa harap ng babae, habang ang ilan ay naglabas ng mga kagamitan, mga bagay tulad ng mga dekuryenteng motor, at sinimulang abusuhin ang babae. Ang babae ay maaaring nag-e-enjoy o naghihirap, ngunit alinman sa dalawa, sumisigaw siya ng malakas, at isang grupo ng mga lalaki sa paligid niya ang nagtawanan ng malazwa. Sinuri rin ng telekinesis ni Yusuf ang ikatlong palapag. May isa pang waitress na naroon sa taas, nakikipaglaro sa leader. Kung tungkol naman sa iba, nasa iisang kwarto lang sila, lahat online. Itinoon ni Yusuf ang kanyang telekinesis sa mga screen ng computer at pagkatapos ay nakita niya ang isang tao na nagla-login sa isang platform na tinatawag na Baidu Tiba, nagpo-post ng mga komento sa isang tiba na tinatawag na Home of Japan, ang isa naman ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng email, at ang panghuli ay nag-i-issue ng mga order sa isang QQ group. Agad na naunawaan ni Yusuf Zok na ang mga taong ito ay malamang nakaakibat ng departamento ng panektik ng Island Country, mga dayuhang puwersa na paparating upang lumikha ng kaguluhan sa kanyang tinubuang bayan. Nakarating si Yusuf sa ikalawang palapag at sinalubong siya ng isang hindi matiis na tanawin, ngunit nanatili siyang kalmado ng sandaling iyon. Matapos niyang suriin ang lugar mula sa hagdanan, hinanap niya ang switch ng kuryente at naglakad patungo rito. Hindi siya nakita ng mga miyembro ng Black Dragon Club, at ang babaeng nakaupo sa gitna ng silid ay nagpatuloy sa kanyang walang kabuluhang paghiyaw. Sa isang click lang ay namatay ang mga ilaw, at sa sandaling pagdilim ng mga ilaw, lahat ng tao sa lobby ay natigilan sandali, nagmumura sa wikang banyaga. At sa kritikal na sandaling iyon, kumilos si Yusuf. Habang naglalakad siya palabas ng switch, hinugot niya ang kanyang maikling espada at mabilis na hiniwa ang leeg ng isang lalaki. Nakaharap niya ang lalaking ito habang susuriin niya sana ang switch ng kuryente, kaya siya ang unang nahulog kay Yusuf. Dahil dahan-daang gumalaw si Yusuf at tinakpan ang bibig ng lalaki habang hinihiwa nito ang lalamunan, bumagsak ang lalaki sa lupa nang walang gaanong ingay. Paf! Isa pang mahinang tunog ang lumitaw nang sumugod si Yusuf sa gitna ng kadiliman, pagkatapos ay sinaksak ang puso ng isa pang lalaki gamit ang isang saksak ng kanyang espada, tinusok ito at halos walang narinig na tunog. Masyadong mabilis ang kanyang espada. Gayunpaman, nangyari ang hindi inaasahan ni Yusuf. Habang nabangga niya ang isang lalaki, ang magulo na babae ay dumampot ng isang bagay, malamang isang dekuryenteng motor na nagsisilbi ring flashlight, at habang marahang umuungol, itinapat niya ang ilaw kay Yusuf. Nagkataon lang na nasaksihan niya ang eksena kung saan tinusok ang puso ng lalaki. Ang kanina'y nasa sabik na babae ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw at tumalon ng mabilis. May isa pang tao na nakakita rin ng eksena ng pagtusok sa puso at sumigaw ng, "Baka Yaro, tanga," na sinundan ng tuloy-tuloy na pagsigaw ng wikang Hapon. Alam ni Yusuf na kailangan niyang kumilos ng mabilis at determinado ngayong natuklasan na siya, mabilis na pumatay at umalis. Lumipad ang maikling espada, na parang nakakakita gamit ang sarili nitong mga mata, tulad ng isang engkanto o kidlat. Kasabay ng isang, paf, tumagos ito sa bibig ng isa sa mga sumisigaw ng, "Baka Yaro," at lumabas sa likuran ng kanyang ulo. Paf 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 paf, habang kumikitil ng buhay ang flying sword, hindi rin naman nakatihaya ang mga kamao ni Yusuf, dalawa pa ang napatay niya gamit ang kanyang mga suntok. May 8 lalaki at isang babae sa baba, 4 na lalaki at isang babae sa taas, at nakita niya ang 11 tao sa ikatlong palapag kanina. Ngayon ay may isa pang lalaki, malamang ang dating manager ng restaurant. Sa ilalim ng kanyang palihim na invisible na atake, lahat ng lalaki sa ikalawang palapag ay napatay, tanging ang babaeng nagtago sa likod ng bar, tinatakpan ang bibig, at takot na magingay.
Matalino ang babae, ngunit walang balak si Yusuf na patawarin siya. Tahimik na bumaba ang flying sword sa kanyang ulo. Taga-Isla man siya o China, at kahit pa Chino siya, mas nararapat pa rin sa kanya ang mamatay dahil hindi na siya karapat-dapat tawaging Chino. Puff, nang hindi man lang siya tinatanong o kinakausap, at bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, ang flying sword ay tumagos ng diretsyo sa noo niya. Namatay ang mga ilaw sa ikatlong palapag, dahilan para magdilim ang paligid. Sa pamamagitan ng telekinesis, nakita ni Yusuf na ang tatlong lalaking nag-i-internet ay humugat ng kani-kanilang mga katana at nagsimulang tumalon-talon sa pasilyo. Tunay nga, sunod-sunod silang tumatalon, at nakita niya ang isa sa kanila na tumalon sa kisame ng pasilyo, pagkatapos ay nagtago sa ventilasyon ng central air conditioning system, habang ang isa naman ay sumisiksik sa isang malaking klorera na porselana malapit sa hagdanan, bagaman mahirap isipin kung paano niya ito nagawa. Ang huli ay nagtago sa likod ng isang pinto. Samantala, ang pinuno ay nakaupo sa isang silid, hinahayaan ang babae na magpatuloy sa paglilingkod sa kanya, ngunit ngayon ay may hawak siyang mahabang espada sa kanang tagiliran. Ninja. Nang makita ni Yusuf kung gaano kahusay ang pagtatago ng tatlong iyon, isang salita ang agad na pumasok sa isip ko, ninja. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 332, Ninja. Ang masasabi lang ni Yusuf Zoc ay may mga ninja sa isla, at mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, may ilang paaralan sa isla ang hindi tumigil sa pagsasanay ng mga ninja. Minsan na siyang nakabasa ng isang artikulo, pangunahin na tungkol sa mga ninja ng island country. Napakataas ng gastos sa pagsasanay ng isang ninja sa isla ng bansa, at kinailangan din nitong simula pa sa murang edad, sanayin ang kanilang katatagan, determinasyon, at pambihirang kakayahan. May mga bulong-bulungan pa nga na ang ninjutsu ng Japan ay kayang magpawala ng isang tao sa kawalan. Noong panahon na nakikipag-ugnayan sila ni Everest Zoc kay Trip Greer, inakala ni Trip Greer na isa siyang ninja dahil mga ninja lang ang maaaring maging invisible. At dahil may mga ganitong tsismis sa mga tao, malamang na totoo ang mga ito at totoong umiiral nga. Ang karakter para sa ninja ay lubos ding iginagalang sa island country. Noong bata pa siya at nanonood ng mga pelikulang pandigma, ang mga silid ng mga matataas na opisyal ng militar ng island country ay pawang may karakter na ninja na nakasabit sa mga ito. Gayunpaman, tila hindi pa lubos na natututo ang tatlong nasa itaas sa kanilang ninjutsu. Pinatunayan lang ng nagtatago sa florera na siya ay payat at flexible, ang tumalon sa biga ay nagpakita lamang ng kanyang kagaanan ng palihim, at ang nasa likod ng pinto ay walang anumang espesyal na kakayahan. Marahil ang tatlong ito ay mga mababang uri lamang ng ninja, hindi ang mga maalamat na figure na nabanggit sa mga kwento. Tinawag muli ni Yusuf Zoc ang kanyang flying sword, ginamit ang kanyang telekinesis upang suriin ang ikatlong palapag, at nang makitang wala ng ibang tao at walang mga aparatong pang-monitor, siya ay nakita na lamang at, unti-unting, tahimik na naglakad paakyat. Ang pangalan ko ay Yusuf Zoc. Kung nakakaintindi ka ng wikang Chino, dapat ay naiintindihan mo rin ang sinasabi ko, at dapat ay alam mo rin kung bakit ako naparito. Umakyat si Yusuf Zoc sa hagdan ng paunti-unti, at nang marating niya ang huling baitang, huminto siya, pagkatapos ay nagpatuloy, nakatayo sa tabi ng florera at sumigaw ng malakas, sinaktan mo si Ember Vance, kaya dapat kang mamatay ngayon. Habang bumababa ang kanyang boses, at nang akmang susugurin na ng taong nagtatago sa florera ang isang katana, biglang hinawakan ni Yusuf Zoc ang short sword sa likuran at itinutok ito sa florera. Sa isang puff, dahil masyadong matalas ang espada niya, hindi man lang nabasag ang florera. Sa halip, isang mahinang ungol ang narinig, kasunod ang bakas ng sariwang dugo na dumadaloy sa talam. Tinamaan ng bala sa ulo ang taong nasa loob. Kapag sinaksak ng kutsilyo ang puso, ang isang normal na tao ay mayroon pa ring ilang segundo para tumugon, ngunit kung saksakin sa ulo, wala kahit kalahating segundo para mag-react o kahit pagkakataong abutin ang telepono. Ito ay isang nakamamatay na dagok. Siyempre, malamang hindi kailanman inakala ng taong nasa loob ng florera na matutuklasan sila at direktang papatayin. Nakita ito ng taong nakatago sa ventilasyon ng canopy ngunit hindi siya gumalaw. Ito ang asensya ng karakter ng ninja, tiniis nila ang hindi kayang gawin ng iba,
kahit na pinaglalaroan ang kanilang mga asawa sa harap mismo nila, kailangan nila itong tiisin, na isa ring katangian ng island country. Dahan-daang binunot ni Yusuf Zok ang kanyang espada, na naglabas ng isang malakas na tunog ng pagkayod, ngunit hindi naman nabahiran ng dugo ang kanyang talam. Anumang dugong dumampi sa talam ay natatanggal na parang may grasa. Klak klak klak, patuloy na naglakad si Yusuf Zok, at sa pagkakataong ito, hindi na siya nagsalita muli. Gayunpaman, pagkatapos niyang makahakbang ng 3 o 4 na hakbang, ang taong nagtatago sa biga ang unang kumilos, sinugod si Yusuf Zok mula sa layong 3 o 4 na metro, at halos sandaling tumigil si Yusuf Zok, inihampas niya pababa ang kanyang katana mula sa itaas. Mabilis na umiwas si Yusuf Zok at sumulong ng malakas, ang kanyang maikling espada ay humahampas ng paalang. Sa isang puff, hiniwa ng matalas na maikling espada ang tiyan ng ninja. Paglapag niya, ang pangitaas niyang katawan ay bumagsak na sa lupa. Ha, bang! Gumalaw din ang ikatlong ninja, biglang lumabas mula sa likod ng isang pinto at, kasabay ng isang malakas na sigaw, ay inihagis ang isang katana habang may hawak na isa pa sa kanyang kamay, habang nakaluhod siya, hinihiwa ang mga binti ni Yusuf Zok mula sa lupa. Mamatay. Puff! Pumutok ang flying sword ni Yusuf Zok bago pa makalapit ang ninja, tumagos sa ulo nito at agad itong natamba. Matapos makuha ang kanyang espada, nagpatuloy sa paglalakad si Yusuf Zok. Ilang sandali pa, itinulak niya pabukas ang silid ng pinuno ng angkan. Whoosh! Pinapakain ng pinuno ng angkan ang sarili, kinukusot ang mga mata sa sarap habang umaabot sa sukdulan ang kanyang pagnanasa. Hey, Yusuf Zok, kilala ka namin. Habang inaayos ng babae ang kalat na ginawa niya, tiningnan niya si Yusuf Zok sa pamamagitan ng madilim na ilaw sa gabi, hindi lang namin inaasahan na darating ka ng ganito kabilis. Isa kang napaka-mystical na individual na may mga espesyal na kakayahan. Nabalitaan na namin ang mga kilos mo sa Las Vegas, at talagang interesado kami sa iyo. Ang aming organisasyon ay nagsasagawa ng isang siyentipikong eksperimento. Hanggat pumapayag kang tumulong o makipagtulungan sa amin, bibigyan ka namin ng malaking suportang pinansyal bawat taon. Matatas magsalita ng Mandarin ang lalaki, ngunit ang kanyang mga salita ay paulit-ulit na nagpagulat kay Yusuf Zok. Talaga bang sinusubukan nila siyang i-recruit? Kung alam mong darating ako, bakit hindi ka tumakbo? Bakit mo ako hinihintay dito? Sa tingin mo ba talaga ay kulang ako sa pera at makikipagtulungan sa iyo? O sa tingin mo ba ay mayroon akong katangian bilang isang traidor? Hey, pagdating namin sa bansa mo, wala naman kaming planong bumalik ng buhay. Pero ikaw, hindi mo ako mapapatay dahil hindi ikaw ang katapat ko. Kasabay ng isang putok, pagkasabi niya, bigla siyang may binasag mula sa kanyang kamay, parang isang flashbang granada, na agad na nagpasabog ng nakasisilaw na liwanag at apoy, na parang mga paputok. At sa sandaling inihagis niya ang flashbang, isang kimono na parang damit pantulog ang nakasabit na sa kanya, at ang katana sa kanan niya ay agad na itinaas, tumama ng paalang pababa, agad na naputol ang ulo ng babaeng nakaluhod sa lupa. Nakapikit na si Yusuf Zok ng sandaling iyon ay lumabas ang flashbang, ngunit may naramdaman pa rin siyang kakaibang amoy na pumapasok sa kanyang ilong, isang kakaibang amoy na lubhang hindi komportable. Whoosh! Kumilos ang pinuno. Muntik ng pugutan ng ulo ang babae ng sandaling hindi maimulat ni Yusuf Zok ang mga mata dahil sa liwanag mula sa flashbang, sumugod na ito mula sa likod ng liwanag, itinaas ang kanyang espada para tadterin ang tuktok ng ulo ni Yusuf Zok. Hindi iminulat ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang telekinesis ay laging nakaalerto, kaya't malinaw niyang nakikita ang bawat maliit na galaw. Habang ibinababa ng pinuno ang kanyang espada, naroon ang maikling espada ni Yusuf Zok upang harangan, at sa isang kalat, nahati sa dalawa ang katana ng pinuno. Tunay nga, ang espada ni Yusuf Zok ay nakakatakot at matalas, walang anumang kagamitang metal ang makakatagal sa talam nito. Ang pinuno, nang matuklasan niyang naputol ang kanyang espada matapos ang walang laman na hampas at nang makita itong nabali, ay lubos na nagulat. Isa siyang lower ninja, at ang espadang ito ay isang perpektong likha na ginawa ng isang dalubhasang tagagawa ng armas ng angkan sa loob ng 3 taon, kayang hiwain ang semento ng hindi nababali. Ngunit ngayon, matapos ang isang banggaan sa maikling espada ng kalaban,
ang kanyang pinahahalagahang talam ay nabali sa dalawa. Anong klaseng espada ang nasa kamay ng kanyang kalaban? Paano ba naman kasi ang talas nito? Tunay ngang napakaraming amo ang China. Natigilan siya sandali bago padabog na umatras, habang pinupuri rin, nakakagulat na kalmado. Ang isang sirang espada ay ganoon nga, isang sirang espada, hindi naman mahalaga sa kanya. Gayunpaman, ayaw siyang payagan ni Yusuf Zok na makatakas, kaya sumugod siya ng mabilis na parang palaso. Swish 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 swish. Habang gumagalaw si Yusuf Zok, biglang nagpaputok ang kabilang kamay ng pinuno ng isang kumpol ng mga nakatagong sandata, parang mga bituin na may 6 na tales, na napakatalas. Hindi sila direktang hinaranggan ni Yusuf Zok, sa takot na baka nalasan ang mga nakatagong sandata, kaya mabilis siyang umatras at gamulong sa lupa. Thwak 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 thwak, ang lahat ng 6 na nakatagong sandata ay ipinako sa sahig. Whoosh! Umatras ang pinuno patungo sa isang ligtas na lugar at hindi na muling umatake, sa halip ay nakangiting pinagmasdan si Yusuf Zok. Gamulong si Yusuf Zok sa sahig at agad na napatalon sa pagtayo. Ngunit habang siya'y tumatalon, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, na para bang siya'y nawalan ng oxygen dahil sa masiglang ehersisyo, at ang kanyang mga paa at kamay ay parang namamanhid at hindi makagalaw, isang pakiramdam na lalong lumalakas at lumalakas. Nako! Nalasan ako. Nabigla si Yusuf Zok, gumamit ng poison gas ang mga isinumpang imperyong Hapones na iyon sa flashbang. Hehe, nahihilo ka ba ngayon? Sabi ko na nga ba, hindi mo ako kayang patayin. Maangas na tumawa ang pinuno. Hindi kita kayang patayin, di ba? Tingnan natin. Pinitik ni Yusuf Zok ang kanyang palso, at agad na umalis ang flying sword sa kanyang kamay, layuning patayin ang mga imperial na Hapon bago pa siya tuluyang mawalan ng malay. Hehe, walang katumpakan dyan, tapos ka na. Habang pinapanood ang paglipad ng maikling espada ni Yusuf Zok, umiling ang imperial na Hapones at tumawa dahil medyo nalihis sa target ang maikling espada ni Yusuf Zok, at iniling na lang niya ang kanyang ulo para umiwas. Gayunpaman, nang iwasan niya ang maikling espada, bigla niyang naramdaman na may mali at halos likas na inihagis ang kanyang katawan paarap. Gayunpaman, masyadong mabagal siya ng kalahating kumpas, at kasabay ng isang kalabog, ang maikling espada na pabalik kay Yusuf Zok ay pumasok sa likod ng kanyang ulo at lumabas mula sa kanyang noo. Nasisiyahan akong laging magbigay ng mga sorpreses sa mga tao. Si Yusuf Zok, matapos maalala ang kanyang maikling espada, ay agad na bumaba. Habang lumalakas ang pagkahilo, ang kanyang mga paa ay parang tinutusok ng mga karayom kapag naglalakad, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mawalan ng pakiramdam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 333, Mga hindi natuklasan na lihim. Bang! Nang biglang lumabas si Yusuf Zok mula sa unang palapag, agad na umiwas si Floor Carson sa isang gilid. Nagbabantay siya sa labas kung sakaling may magtangkang tumakas, ngunit nang makita niyang si Yusuf Zok iyon, nakahinga rin siya ng maluwag. Patay na ang lahat, pero sa tingin ko nalasan ako. Dalhin mo ako sa kotse at mag-uusap tayo, manhid na ako. Pinigilan ni Yusuf Zok ang matinding pagkahilo at pagkailang, hiniling kay Floor Carson na buhatin siya papunta sa kotse. Gayun din, patuloy na ipinapaalala sa kanya ng kanyang telekinesis na hindi siya dapat madapa, kailangan muna niyang harapin ang lahat. Anong nangyari? Nagulat si Floor Carson sa kalagayan ni Yusuf Zok. Hindi ko alam, may pinasabog ang batang Hapones na iyon, may kislap ng liwanag at masangsang ang amoy, tapos nahilo ako. Tatawagan ko muna. Nagsimulang mamaga ang dila ni Yusuf Zok, at naputol ang kanyang pagsasalita. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya, kinuha ang kanyang telepono, tinawagan ang numero ni Lucy Clayton, at iniutos, sunugin mo ang gusali para sa akin. Sige, sagot ni Lucy Clayton at ibinaba ang tawag. Di nagtagal, isang van ang mabilis na lumapit mula sa malayo, at 2 lalaking nakasuot ng sombrerong balahibo ang sumugod sa restoran dala ang 50 libra ng mga drum ng langis. Dumating din at huminto sa harap ng restaurant ang isang water sprayer truck, yung tipong ginagamit sa pagdidilig ng mga bulaklak sa mga parke. Putek, mura ni Yusuf Zok, susmaryosep si Lucy Clayton, gumagamit ng water sprayer truck para magwisik ng gasolina.
Wala pang 2 minuto ang lumipas, ang dalawang lalaking nakasuot ng sombrerong balahibo ay mabilis na lumabas ng restaurant, sumakay sa van, at agad na umalis. Ang truck ng water sprayer ay bumilis din palayo, na nag-iwan ng alikabok. Dumating ang isa pang taxi, at pagkatapos ay isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa paningin ni Yusuf Zoc, si Otis Quinn iyon. Tumayo siya sa harap ng pinto ng restaurant, nagsindi muna ng sigarilyo, at saka inihagis ang kanyang windproof lighter patungo sa gusali. Whoosh! Sa sandaling iyon, dahil basang-basa ng gasolina ang loob at labas ng bahay, nang tumama ito sa apoy, isang mahinang pagsabog ang pinakawalan ng 3 palapag na restaurant. Isang malakas na alon ang nagpabaligtad kay Otis Quinn bago pa man siya makapasok sa kotse. Padubog siyang pumasok sa sasakyan, at mabilis na pinaharurot ang taxi palayo. Dalhin mo ako sa ospital, tarantado ka na, inaantok na ako. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito kaantok. Mura ni Yusuf Zoc at bumagsak sa likurang upuan, tuluyang nawalan ng malay. Takot na takot si Flor Carson, tinapakan niya ang pedal ng gasolina, at balisang nagmaneho patungo sa pinakamalapit na ospital. Nasusunog ang restaurant, may mga apoy na nagliliyab sa loob at labas, kasabay ng paminsan-minsang tunog ng pagsabog dahil sa mga silindro ng gas sa loob. Sa loob lamang ng ilang minuto, sumisitsit ang buong gusali habang nasusunog ito, 200 libra pala ng gasolina ang natira, at may mas marami pang naspray sa labas. Hindi lang basta gusali, kahit isang tumpok ng bakal ay matutunaw na rin. Hindi alam ni Yusuf Zoc na ang restaurant ay naging sunog na kalansay sa loob ng 10 minuto bago pa man dumating ang mga bumbero. Sa sandaling iyon, isinugod siya sa emergency room, kung saan kinuhanan sila ng mga sample ng dugo para sa pagsusuri. Mabilis na lumabas ang mga resulta ng pagsusuri, nakalanghap siya ng mataas na konsentrasyon ng enflurane, isang inhaled anesthetic na ginagamit sa mga operasyon. Kailangan lang huminga ng ilang beses ng isang pasyente bago sila tuluyang manhid, mawalan ng lahat ng pandama, at mawalan din ng malay. Napagpasyahan ng mga doktor na si Yusuf Zoc ay wala sa anumang panganib na nagbabanta sa buhay, ngunit maaari siyang matulog ng mahigit 24 na oras, o mas matagal pa. Hindi maiiwasan ang isang buong araw at gabing tulog, at dahil sa sobrang dami ng paglanghap, kinailangan siyang ilagay sa intensive care unit bilang pag-iingat laban sa pagkasira ng mga organo. Nang marinig ang paliwanag ng doktor, nakahinga ng maluwag si Flor Carson. Gumamit ang batang Hapones ng high-concentration anesthetic, kaya naman nawalan ng malay si Yusuf Zoc. Dahil na-admit si Yusuf Zoc sa kalagitnaan ng gabi, hindi siya tumawag kahit kanino para ipaalam ito, at ayaw rin niyang ipaalam ito sa kahit sino. Sa kalagayan niya, mas mabuting itago na lang niya ito sa iba. 4:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono ni Yusuf Zoc. Numero iyon ni Lucy Clayton. Hindi sumagot si Flor Carson, tumunog pa ito ng 2 beses bago tumigil. 4:30, sumagot din ang tawag ni Everest Zoc, pero hindi ito sinagot ni Flor Carson. Pinatay niya ang tawag at pinatay ang telepono. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yusuf Zoc ay habang nakahiga siya sa intensive care unit, may kakaibang nangyayari sa kaibuturan ng kanyang isipan. Isang hanay ng mga minatamis na parang hola na mga dugo ang patuloy na kumukurap-kurap, na parang humihinga. Naghihiwa-hiwalay ang mga ito, mabilis na pinagsasama ang kanilang asensya sa lason sa kanyang katawan. 4:35 ng umaga, mahimalang nagising si Yusuf Zoc. Sinabi ng doktor na nakalanghap siya ng maraming anesthesia at makakatulog ng hindi bababa sa 24 na oras, ngunit nagising siya ng wala pang 1 oras. Naku, nasaan ako? Nang damilat ang mga mata niya, napagtanto niyang nakasuot siya ng respirator, may aparatong nakakurot sa dulo ng daliri niya para sukatin ang tibok ng puso niya, at mayroon ding IV sa braso niya. Sa ospital, umupo si Yusuf at sandaling pumikit para damhin ang katawan niya. Maayos naman ang lahat, walang pamamanhid o pagkahilo. Hindi ko lang alam kung gaano na ako katagal wala. Matapos igalaw ang kanyang mga kamay at paa, dahan-dahan niyang pinatay ang heart rate monitor, tinanggal ang IV needle, saka bumangon sa kama at naglakad-lakad sa silid. Hindi nasaktan ang kanyang katawan, at ang mga blood beads sa kanyang ulo ay ligtas at maayos ang lahat. Flor Carson, na may apelyidong Flor, nasaan ang mga damit ko?
Bahagyang binuksan ni Yusef ang pinto. Ngayon niya napagtanto na nawawala ang kanyang pangitaas, wala rin ang kanyang pantalon, malamang ay hinubad at inilagay sa isang lugar na hindi nakikita, dahil wala rin naman ang mga ito sa silid. Nako! Akala ni Flor nakakita siya ng multo nang tumangala siya at makita si Yusef, na dapat sana'y nasa intensive care unit, at muntik na siyang mapasigaw. Dilat na dilat ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Nako, ano ba yang tinatitigan mo? Hanapin mo ang damit ko, at bilasan mo, sabi ni Yusef, saka isinara ang pinto. Nagmamadaling bumaba si Flor. Noong naunang pagbisita sa emergency room, tinanggal na nila ang mga damit niya, na tila naiwan doon, ngunit hindi pa niya ito nabawi. Maya-maya pa, bumalik siya dala ang mga damit ni Yusef at pumasok sa intensive care unit. Ano ang gamit ng pagkalason ko? Tanong ni Yusef habang nagbibihis. Isang inhalant anesthetic na ginagamit sa operasyon, ang uri para sa walang sakit na anesthesia. Sabi ng doktor aabutin ka ng mahigit 24 na oras bago ka magising, pero wala pang isang oras, gising ka na pala. Isa ka bang uri ng Diyos? Tanong ni Flor kasabay ng natatawang pagtawa. Anong uri ng katawan ang taglay ni Yusef? Ang daming nalalanghap na anesthesia tapos ngayon ay tumatalbog-talbog siya. Kalokohan, muntik na akong mapatay ng mga walang kwentang yun. Natuto na ako ng leksyon sa pagkakataong ito. Nakaramdam ng lamig si Yusef pagkatapos ng pangyayari. Kung hindi niya ito natuklasan ng maaga at nagamit ang flying sword, baka tuluyan na nila siyang sinamantala kagabi. Dahil walang malay, wala sana siyang kaalam-alam kung hinuberin siya at ginawang pangunahing tauhan sa isang pelikulang pangmatanda. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Flor. Walang seryoso, medyo maganda naman ang pakiramdam. Paggising ko kanina lang, nakatayo pa rin ng maayos ang nakababata kong kapatid. Biro ni Yusef. Kapatid mo yan, hindi akin. Mura ni Flor pabalik sa kanya. Kung gayon, tulungan mo ako sa mga proseso ng paglabas. Dahil maaga akong nagising, walang magandang paliwanag para dito, at natatakot akong baka hiwain nila ang tiyan ko para sa pag-aaral. Kaya, una na ako, sumunod ka, sabi ni Yusef at mabilis na umalis nang hindi naghihintay ng sagot, saka kinuha ang kanyang telepono. Anong mga proseso ng pagpapaalis ang maaaring ay proseso ni Flor? Kahit nagdeposito sila ng ilang libo bilang seguridad, kalimutan mo na lang yon, di ba? Kaya hinabol din niya si Yusef, na nakasunod sa likuran nito. Sa kotse, sinabihan ni Yusef si Flor na magmaneho habang nakapikit ito para magmuni-muni. Sinabi ng doktor na makakatulog siya ng hindi bababa sa 24 na oras, ngunit nagising siya ng wala pang isang oras. Ano ang ipinahiwatig nito? Ipinahihiwatig nito na sa loob ng kanyang katawan ay may mga espesyal na kapangyarihang hindi pa natutuklasan. Oo, ang pagiging invisible ay isang espesyal na kapangyarihan, gayon din ang flying sword, at lalo na ang telekinesis. Kaya ang mabilis na paggaling na ito mula sa pagkalason ay maaaring isa pang espesyal na kakayahan, isang kakayahan na hindi pa niya alam o natuklasan noon. Alam niyang marami pang sikreto ang nakatago sa katawan niya na naghihintay na matuklasan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 334, kaya ko rin lumipad, Wala na ang mga peklat, wala na ang mga peklat. Habang maingat na sinusuri ni Yusef Zoc ang kanyang katawan sa loob at labas, bigla niyang napansin ang isang detalye, ang mga peklat mula sa mga nakaraang laban, at ang mga mula sa kanyang kamakailang pakikipaglaban sa demonyong si Trip Greer ay naglaho na lahat. Naroon pa rin ang kanyang mga tato, ngunit himala, nawala ang mga peklat. Hindi niya binigyang pansin ang mga detalyeng ito dati, ngunit ngayon, sa kaunting atensyon lamang, napagtanto niyang nawala na ang mga ito nang walang bakas. Hindi siya gumamit ng kahit anong uri ng scar cream o kahit ano. Wala na ang mga peklat, ano pa ba ang meron? Tuwang-tuwa si Yusef Zoc. Tunay ngang gaya ng hinala niya, marami pang sikreto sa kanyang katawan na hindi pa niya natutuklasan. Ang mga mutasayon sa kaibuturan ng kanyang isipan ay hindi lamang tungkol sa pagtaas ng lakas, pagiging di nakikita, at telekinesis, nagdulot din ito ng mga natatanging pagkakaiba. Gayun din, bumuti na ang memorya ko, halos parang litrato, at mas dumami na ang oras para sa aktibidad na iyon. Mga benepisyo lahat ito.
Nang maisip ito ni Yusuf Zoc, hindi niya napigil ang mapatawa ng mahina. Sumulyap si Floor Carson kay Yusuf Zoc sa rearview mirror at isinumpa ito na parang baliw. Sa sandaling iyon, bigla ring nagustuhan ni Yusuf Zoc na subukan muli ang operating table, para makita kung gaano karaming anestesya ang kakailanganin para makaapekto sa kanya kung lalanggaman niya ito ngayon, at kung gaano ito katagal. Siyempre, ang hindi niya alam noon ay, pagkatapos ng decomposition at pagsasanib sa pamamagitan ng mga blood beads, kung makakakita pa siya ng anesthesia na iyon, kahit 1 tonelada nito ay hindi na siya makakaapekto pa. Sa katunayan, ang mga blood beads ay patuloy na nagbabago at umaangkop sa lahat ng bagay tungkol sa kanya, lahat ng bagay na kanyang nakakasalamuha. Kaya, hindi nagagana sa kanya ang mga lason na iyon. At, mayroon bang sariling katangiang nakapagpapagaling ang dugo ko? Kung isasalin ko ang dugo ko kay Lucy Clayton, magising kaya siya? Hindi napigilan ni Yusuf Zoc ang kanyang pananabik sa naisip. Alam niyang espesyal siya, at dahil dito, tiyak na espesyal din ang dugo niya, kaya kaya ng dugo niya ang madyay gising sa kanya. Hindi, lahat naman tayo may iba't ibang uri ng dugo. Kung padalos-dalos ko siyang bibigyan ng pagsasalin ng dugo, maaaring magdulot ito ng pagtanggi at kaguluhan. Agad na binaliwala ni Yusuf Zoc ang ideya. Hindi niya hahayaang mapunta kay Lucy ang kahit kaunting panganib, lalo na ngayon. Kung may iba pang magkamali, walang makakapagligtas sa kanya. Tumawag sina Lucy Clayton at Everest Zoc kanina lang. Pinatay ko ang telepono mo at hindi ko sinagot. Paalala ni Floor Carson sa kanya ng sandaling iyon. Tumawag din si Everest Zoc. 4:00 pa lang ng madaling araw, di ba? Natigilan si Yusuf Zoc. Bakit naman tatawag si Kaza Zoc sa ganitong oras nang hindi natutulog? Kung tungkol naman kay Lucy Clayton, malamang ay nag-uulat ito sa kanya. Binuksan niya ulit ang kanyang telepono at pagkatapos mag-isip, nagpas siyang tawagan muna si Lucy Clayton. Gayunpaman, dumiretso sa voicemail ang tawag, pinatay na ni Lucy Clayton ang kanyang telepono. Ang hindi alam ni Yusuf Zoc ay ang pag-alis ng eroplano ni Lucy Clayton bandang 4:00 ng madaling araw. Sasakay na sana siya nang tawagan niya ito, at ngayon, nasa himpapawid na siya, patungong Tokyo, kasama ang ilang taong nakatrabaho niya ng gabing iyon, lahat sila ay lubos na tapat na mga tauhan. Dahil hindi na siya makontak, hindi na siya muling tinawagan ni Yusuf Zoc at sa halip ay tinawagan na lang niya ang Everest Zoc. Mabilis na sinagot ni Everest Zoc ang tawag, at pagkakonekta niya ay agad itong pinagalitan, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Natutulog ako, alam mo namang may insomnia ako, at nang sa wakas ay nakaidlip na ako, instinct kong tinapos ang tawag nang marinig kong tumunog ang telepono, pagsisinungaling ni Yusuf Zoc. Natutulog ka ba talaga o nagkukunwari ka lang? Nakatanggap lang ako ng inside tip. Ngumisi si Everest Zoc, may lead na sa kaso ng opisyal mong si Lucy. Nakatanggap ng impormasyon ang pulisya at natukoy ang ilang sospek. Nagpadala sila ng mga detective upang siyasatin sila at malapit na nilang matunten ang kriminal. Plano nilang arestuhin siya ngayong umaga, pero mahigit 1 oras pa lang ang nakalipas, may nagliyab ng maaga at sinunog ang lugar. Halos sunog na ang gusali. Siyempre, kung nasunog talaga, pero ang mahalaga ay 2 grupo ang nakakita sa sospek, nakakita sila ng mga truck ng bombero at iba pa. Hay, wala akong ideya kung sino ang may gawa nito, pero dapat magdasal na lang ang taong iyon para sa swerte. Paf, muntik nang mabulunan si Yusuf Zoc sa sarili niyang dugo. Nakita ba silang nag-aaway ni Floor Carson, pati na noong natapon nila ang gasolina? Naalala niya na walang sino man ang nasa loob ng 45 metrong radius noong mga oras na iyon. Kapatid, huwag mo akong takutin. Bulong ni Yusuf Zoc, kung tungkol dyan, karapat-dapat pa rin siyang mamatay, pero ano pa ang nakita ng mga investigador ng pulisya? Paano ko malalaman? Sa isang click lang, ibinaba na ni Everest Zoc ang telepono. Dahil sa laki ng insidente sa kabisera, normal lamang para sa Everest na marinig ito. Sa ngayon, malamang na napakilos na ang pambansang seguridad. Sabik na sumagot si Yusuf, nagsalita sa malumanay at magalang na tono, tinatawag siyang, "Kuya," sa bawat iba pang salita. Kalimutan mo na, tinatakot lang kita. Hindi naman malaking bagay yon.
Matagal nang nasa radar ng National Security ang maliliit na Diablo na iyon, at binabantayan din sila ng mga pulis kagabi. Ngunit ang mga patay ay walang ikinukwento. Isa pa, hindi ka naman nakita ng mga pulis, di ba? Kung oo, matatawagan mo pa rin ba ako? Kaya, malamang ay nagmamanman sila mula sa malayo, marahil ay mula pa nga sa isang gusali sa kabilang kalye. Sa sobrang dilim, paano nila makikita kung sino ang tao? Tama ka. Oo, haha. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok. Alas 8 ng umaga ang flight mo, bilasan mo. Magkita tayo sa airport ng alas 7:30. Para sa kapakanan mo, pare, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang mahigit 100 libra ng aking sarili. Maraming salamat, kuya, nagpapasalamat na sabi ni Yusuf Zok. Itigil mo na yan, kung hindi mo ako masyadong guguluhin, nagsususunog na sana ako ng insenso bilang pasasalamat. Pero ang galing ng ginawa mo kagabi. Sinuri ko itong mabuti matapos marinig ang tungkol dito. Wala nang natira kahit isang bangkay sa loob, lalo na ang natunaw na rebar, kaya wala nang mahanap. Kaya bibigyan kita ng dagdag na puntos para dyan. Sinusuportahan ko ng buo ang pagsunog mo sa maliliit na demonyong iyon, Sus Mariosep, pinatay ng maliliit na demonyo ang lolo ko. Ito ay tungkol sa pambansang paghihiganti, isang alitan sa pamilya. Kapayapaan, puwet ko. Nako, ang galing mo naman. Pagmumura ni Yusuf Zok, at saka pareho silang tumawa ng malakas habang ibinababa ang telepono. Natuklasan ba kami? Nang makitang ibinaba ni Yusuf Zok ang telepono, nag-aalalang nagtanong si Flor Carson. Hindi dapat. Pangatwiran ni Yusuf Zok, ang telekinesis ko ay sumasaklaw sa radius na 45 metro, at wala akong nakitang sino man sa malapit ng mga oras na iyon. Kaya kahit may tao, napakalayo pa rin nila para makita ng malinaw. Tumanggo si Flor Carson, kailangan nating maging mas maingat sa hinaharap, ayokong maging targeten. Oo, pero hindi pa tapos ang bagay na ito. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, karapat-dapat ngang mamatay ang maliliit na Diablo, pero mas karapat-dapat dito si Bud Trujillo. Kaya kailangan kong bumiyahe ulit papuntang Japan, siguro bago o pagkatapos ng bagong taon. Kailangan mo ba akong umalis? Tanong ni Flor Carson. Hindi na kailangan, ako na lang mag-isa ang pupunta, mas madali kung ganoon. Ngumiti si Flor Carson, totoo, malamang wala ng tao sa mundo ang makakahuli sa iyo ngayon. Hindi ko masabi yan, baka maraming tao sa mundong ito ang katabi ko, mas malakas pa sa akin, kaya kailangan ko pa ring magsikap. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Magtrabaho ng husto. Plano mo bang matutong lumipad o ano? Pang-aasar ni Flor Carson habang tumatawa. Kumurap si Yusuf Zok, siguro darating ang araw na kaya ko nang lumipad, kaya kailangan kong patuloy na subukan, di ba? Siyempre, sa pagsisikap ng husto, ang ibig sabihin ni Yusuf Zok ay pag-iisip kung paano higit pang maisasama ang mga blood beads sa kanyang isipan. Kita mo, lahat ng 100 blood beads ay pula, pero ang dalawa sa ibaba ay naging puti, na nagpapahiwatig na na-integrate na ang mga ito sa kanya, at na-absorb na niya ang mga kakayahang taglay ng mga ito. Kaya, ano kaya ang magiging resulta niya pagkatapos niyang masipsip ang ikatlo, o kahit ang ikaapat na blood bead? Para lumipad, siguro darating talaga ang araw na iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 335, Mga Pambihirang Taong Chino. Hindi alam ni Yusuf Zok kung paano muling paganahin ang mga blood beads. Ang unang pagkakataon ay sa pamamagitan ng electric shock, at ang pangalawang pagkakataon ay noong siya ay nasa Amerika, na sinimulan ng pagkamatay ni Lena Brown, kaya ang pag-activate ng mga blood beads ay walang anumang padron. Tiyak na hindi na siya maaaring makuryent muli, ni hindi na niya maaaring maranasan muli ang kawalan ng kakayahan ng isang mahal sa buhay na namamatay sa harap ng kanyang mga mata, kaya hindi siya makahanap ng paraan upang paganahin ang mga blood beads. Siyempre, susubukan niya ang iba't ibang pamamaraan sa hinaharap upang matuklasan ang daan, at kapag nahanap na niya ito, siya ay magiging isang tunay na guro. Pagkatapos mag-almusal, maagang inihatid siya ni Flor Carson sa paliparan, at nang makarating na siya roon, naghanap din siya ng oras para tawagan si Mia. Gayunpaman, biglang naputol ang tawag pagkatapos ng isang ring, na sinundan ng isang text message, "Hindi kita pinapansin, Ev."
Natawa si Yusef nang makita ang mga salitang ito. Malamang kasama ni Mia si Ruth Wilcox ng mga sandaling iyon, kaya nahirapan siyang sagutin ang telepono. Hanggat kasama niya si Ruth, panatag ang loob ni Yusef. Sa katunayan, pagkatapos ng pag-amin ni Ruth noong nakaraang araw, medyo nang hinayang siya, ngunit mas naging panatag din ang loob niya matapos maging tapat. Ayaw niyang makipag-ugnayan kay Ruth batay sa mapanlinlang na emosyon, lalo na't kakaiba ito. Salamat, tugon ni Yusef na may kasamang mensahe, at pagkatapos ay tinawagan sina Miles O'Brien, Samuel Ross, Marlon Shepard, Jerome Hart, at maging si Sonny King mula sa pabrika ng parmasyutiko ng Inner Mongolia. Sa telepono, tumawa si Sonny King, tinawag si Yusef na isang chairman na hindi nag-aalaga ng mga bagay-bagay, ngunit bago matapos ang taon, lalo na bago ang Spring Festival, umaasa siyang bibisita si Yusef sa pabrika upang magsagawa ng taunang pagpupulong at magtakda ng mga layunin para sa susunod na taon. Pinag-isipan ito ni Yusef at sumang-ayon. Mataas ang kanyang pag-asa para sa pabrika ng parmasyutiko, at kapag nagsimula na itong kumita, magiging lubhang kapaki-pakinabang ito, mas malaki pa kaysa sa isang 5-star hotel. Alas 7:05 ng umaga, lumitaw si Ricky Zoc sa paningin ni Yusef, dala ang isang malaking bag sa kanyang likod, tila puno ng maraming personal na gamit. Anong meron sa malaking bag na yan? May pupuntahan ka ba? Tanong ni Yusef, na naguguluhan. Anong biyahe? Ang nayo ng matandang babaeng iyon na miyaw ay nasa kabundukan, at kahit taglamig, mayroon pa ring mga kulisap at ahas sa lugar ng Yunnan Guzaw, kaya nag-impake ako ng ilang mga gamit pang emerhensya, mga tolda, at iba pa. Tama, lagi namang pinag-iisipan ng mabuti ng kapatid ko ang mga bagay-bagay, pagsang-ayon ni Yusef, pambabula sa kanya. Tigilan mo na ang pambabula, dalhin mo na ang bag. Nasiyahan si Ricky sa respetong ipinakita sa kanya ni Yusef. Tutal, halos 6 na po na siya, at dapat sana'y magpakita ng kahit kaunting respeto si Yusef sa mga nakatatanda sa kanya. Si Yusef ang nagdala ng bag, kinuha ni Ricky ang boarding pass, at pagkatapos ay sumakay na silang dalawa sa flight papuntang Guiyang. Ang matandang ginang nahahanapin natin ay si Miao, kilala sa Jiangho bilang babang may lason na Miao, isang karakter na sumikat noong unang panahon. Walang taong may reputasyon sa lugar ng Yunnan Guzaw na hindi nakakakilala sa kanya, sa wakas ay formal na ipinakilala ni Ricky ang matandang babaeng pangunahing hinahanap nila sa pagkakataong ito, dahil nasa eroplano sila. Ang babaeng nakal-alasong Miao ay puno ng lason, nabalitaan kong nag-aalaga rin siya ng mga makamandag na nilalang, at ang pagkakaroon ng personal at makamandag na alagang hayop ay nagbibigay daan sa kanya na maglabas ng lason at pumatay ng mga tao sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kanyang kamay. Siyempre, isa rin siyang kilalang doktor. Noong araw na ang nayo ng Miao ay liblib sa kabundukan at medyo atresado, nagawa niyang pagalingin ang lahat ng may sakit sa nayon. Bukod pa rito, noong mga taon ng digmaang anti-Hapones, nakapagligtas din siya ng maraming sundalo. Sandali lang, ilang taon na siya. Nang inag ang anit ni Yusef, kung nagligtas siya ng mga tao noong digmaan, malamang ay halos 100 taong gulang na siya, kung hindi man mahigit pa. Hehe, hindi ko alam kung ilang taon na siya, pero siguradong mahigit 100 na siya. Ang mga taong nag-aalaga ng makamandag na mga alagang hayop ay may posibilidad na mabuhay ng matagal, ang mga alagang hayop na ito ay maaaring magligtas ng mga buhay. Ang matandang babae ay mahiwaga at kahanga-hanga. Kung gayon, paano mo siya nakilala? Tanong ni Yusef, na may pagtataka. Noong mga nakaraang taon, nasisiyahan akong maglakbay at maghanap ng mga nakatagong Panginoon, kaya bumisita ako sa iba't ibang lugar. Sa Hilaga, nakarating ako hanggang Mohe sa Heilongjiang, sa timog hanggang Sanya, sa kanluran ay nakarating na rin ako sa hangganan ng Kazakhstan. Napakaraming lugar na ang nalakbay ko sa mga nakalipas na taon, kaya nagkaroon din ako ng ilang kaibigan sa Jiangho. Saan ka man sumama sa akin, lagi kang bibigyan ng masasarap na pagkain at inumin. Ma'am, hindi na kailangang maghanap pa dahil ako na ang eksperto sa pagiging mapag-isa, di ba? Hahaha. Tawa ng tawa si Yusef Zoc. Ikaw, sumulyap si Everest Zoc sa kanya, nag-isip sandali, at tumango, maaari kang maranggo sa top 4 sa mga reclinic expert na nakilala ko, pang-4 na lang. Ako,
Talaga bang nakakilala ka na ng mga ekspertong nagtatago? Mausisang tanong ni Yusuf Zoc. Inilibot ni Everest Zoc ang kanyang mga mata, sa malawak na lupaing ito ng China, na may populasyon na mahigit 1 bilyong tao, mayroong walang katapusang agos ng mga kahanga-hangang individual na parang mga herring na lumalangoy sa kabila ng ilog. Ano ang maiintindihan ng isang batang katulad mo? Kung gayon, sabihin mo sa akin kung bakit pang-apat lang ako sa ranggo. Nakita mo na ang teknik ko sa flying sword at ang ninjutsu ko, wala na bang mas magaling pa sa akin? Hindi maintindihan ni Yusuf Zoc. Hindi naman sa mas magaling sila kaysa sa iyo, kahit hindi sila maaaring maging invisible o gumamit ng flying sword, pero nahihigitan kanila sa ibang aspeto, halimbawa, ang kanilang moralidad. Ay dudura ko sa mukha mo. Napaatras si Yusuf Zoc sa pagkadismaya, pakiramdam niya ay banayad na pinapunan ni Everest Zoc ang kanyang karakter. Hehe, marahang humajejek si Everest Zoc, sa totoo lang, ang maituring na pambihira ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kakayahang pumatay ng madali. Dapat isaalang-alang ng isang tao ang kanyang karakter, kaalaman, at mga kontribusyon sa kasalukuyang mundo. Bagamat taglay mo ang mga kamangha-manghang kakayahan na wala sa kanila, mayroon ka bang kaalaman? Maganda ba ang karakter mo? Ano ang naiambag mo sa mundo ngayon? Sunod-sunod na mapanuri na tanong ang itinanong sa kanya ni Everest Zoc. Bukod sa pagkita ng kaunting pera at pagpatay ng ilang tao, ako'y lubos na walang silbi, nahihiya. Tunay na nakaramdam ng hiya si Yusuf Zoc, mayroon siyang magagaling na kakayahan ngunit halos hindi nakagawa ng anumang mabubuting gawa. Naisip niya ang paggawa ng kawang gawa at mga gawa ng kabaitan, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Anong mga kakayahan ang taglay ng 3 taong mas mataas ang ranggo sa akin? Dapat ay may kasanayan sila, di ba? Kung hindi, hindi mo sila matatawag na pambihira. Sabik na malaman ni Yusuf Zoc. Ang isa ay isang martial arts master, ang isa ay isang yin-yang heavenly master, at ang panghuli ay si matandang Ginang Miao, na nakapagligtas ng hindi mabilang na tao. Kaya isang mandirigma, isang makalangit na guro, at isang parmasyutiko, tama ba? Humajejek si Yusuf Zoc, dahil wala naman tayong ginagawa, sabihin mo sa akin ang tungkol sa dalawa pa. Walang gaanong masasabi. Umiling si Everest Zoc. Ang martial arts master ay nagngangalang Alan Zoc, at ang kanyang light body technique ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang kanyang natatanging kasanayan ay ang pagtawid sa mga ilog sa pamamagitan ng pagtalon sa isang tambo. Pagtawid sa mga ilog sa ibabaw ng tambo. Totoo ba yan? Narinig ni Yusuf Zoc na natawid ni Bodhidharma ang Yellow o ang Yangtze River sa pamamagitan ng pagtapak sa isang tambo, at ngayon, kaya rin itong gawin ni Alan Zoc. Siyempre totoo yan. Maraming bagay ang hindi mo pa nakikita. Kaya oo, pambihira ka, pero ganoon din siya, kaya niyang tawirin ang Yangtze sa pamamagitan ng pagtapak sa isang tambo. Kahit na maaari kang maging hindi nakikita at lumipad gamit ang iyong espada, maaari mo bang subukang tumalon patawid sa Yangtze sakay ng isang tambo? Agad na tumango si Yusuf Zoc, sige, hulihin mo na lang ako sa ibaba ng agos pagkatapos kong malunod. Kumusta naman ang Yin-Yang Heavenly Master? Ano ang kwento niya? Patuloy na pagtatanong ni Yusuf Zoc. Mas lalo pa siyang hindi kapanipaniwala, buntong hininga ni Everest Zoc ng malalim, ang pangalan niya ay Bo Wilcox, napakalakas. Eksperto siya sa pagmamasid ng mga bituin, pagbabasa ng mukha, paghula ng sakuna, at paghahagis ng anteng-anteng. Kaya mo rin naman yan, di ba? Naguluhan si Yusuf Zoc. Isa siyang tunay na dakila. Nakikita niya ang mga pambansang sakuna, tulad ng mga lugar kung saan magkakaroon ng baha o lindol, at maging ang mga lokasyon ng mga ito. Kaya niyang manghula ng tumpak, samantalang ako, kahit kaunti lang ang feng shui ay kaya kong makakita o makahuli ng ilang maliliit na espiritu. Hindi ko siya maihahambing. Kung totoo ang sinasabi mo, tunay ngang isa siyang pambihirang tao at isang dakilang guro. Kailangan ko siyang makilala kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Bulalas ni Yusuf Zoc. Umiling si Everest Zoc, wala na siya ngayon, buhay man o patay. Gayunpaman, may narinig ako nitong mga nakaraang taon. Narinig ko ang tungkol sa isang lupon na hindi kilala ng publiko, kung saan nagtitipon ang lahat ng uri ng pambihirang individual. Nagkikita sila taon-taon o kada ilang taon. Pero sino ang nakakaalam kung totoo nga?
Kung makakasalamuha ko lang ang mga pambihirang individual na ito na may lahing Tsino kahit isang beses lang sa buhay ko, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 336, Nagkataong pagkikita sa gabi. Para kay Yusef Zak, ang mga kwento ng mga pambihirang tao ay mga kwento lamang upang pagbigyan ang kanyang kuryosidad tungkol sa hindi alam, wala siyang taglay na parehong masidhing paggalang gaya ng kay Everest Zak. Pagdating sa Guiyang, sumakay ng taxi ang dalawa at nagtungo sa Miao Autonomous County ng Zhejiang Miao Village. Ang nayon ng Zhejiang Miao ay bantog, hindi lamang nagsisilbing lokal na atraksyon ng turista kundi pati na rin bilang sentro para sa komunidad ng Miao. Sa pagiging roon, tunay na mararanasan ng isang tao ang kapaligiran ng pagpasok sa isang pangkat ng etnikong minorya. Magaganda ang mga batang babaeng Miao, at ang kanilang pag-awit ay kaakit-akit. Sina Yusef at Everest ay sandaling huminto sa nayon ng Miao, kumain, nag-imbak ng mga baon, at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay papasok sa mas malalim na bahagi ng kabundukan, sinusundan ang mga landas mula sa nayon ng Zhejiang Miao. Hindi nila mahanap ang babaeng may lason na Miao sa nayon ng Zhejiang Miao. Ang nayon ng Zhejiang Miao ay ang uri na sumanib sa lipunan, samantalang sa kaibuturan ng kabundukan ay matatagpuan ang mas liblib na mga nayon, malayo sa lipunan. Sa isang liblib na nayon sa bundok kung saan nakatagpo ng Everest ang babaeng may lason na Miao ilang taon na ang nakalilipas. Nang makapasok sila sa kabundukan, sa simula ay may kalsadang nagdurugtong sa mga nayon, noong mga nakaraang taon, ang pambansang patakaran na pagdurugtong sa bawat nayon ay humantong sa paggawa ng mga kalsada kahit sa mga liblib na rural na lugar. Ang mga nayon ng Miao, bilang mga rehiyon ng etnikong minorya, ay mas binigyang pansin sa bagay na ito, kaya nga nagkaroon nga ng mga konkretong kalsada. Ngunit habang palalim pa ang kanilang pagpasok, pati ang mga sementadong kalsada ay naglaho, hindi pa kasama ang mga bakas ng lupa. Kuya, baka naman nagkamali tayo ng liko. Saan patungo ang makitid at paliko-likong landas na ito? Naglalakad sina Yusef at Everest sa mga bundok, kung saan walang mga bahay na makikita, isa lamang paliko-likong landas na umaabot sa unahan. Sumunod ka na lang sa akin. Ano, sa tingin mo ibebenta kita? Ano ba ang kinatatakutan mo? Saway ni Everest. Mas maganda sana kung mabenta. Kung ang pamilya ng kahit sinong babaeng Miao ay nagnanais ng manugang, magpapakasal ako agad dito. Biro ni Yusef. Magsimula na tayo. Malapit ng dumilim. May dalawa pa tayong bundok na aakyatin, at mukhang magkakampo tayo sa kabundukan mamayang gabi. Mabuti na lang at nagdala ako ng tent. Naisip ni Everest ng maaga. Ang backpack ni Yusef ay may maliit na tolda na nakarolyo sa loob. Taglamig na noon, at tumitindi ang lamig sa kagubatan pagsapit ng gabi. Kung wala ang tolda, baka nagyelo na sila. Mabilis na sumapit ang takip silim, na para bang dumilim habang sila'y naglalakad at nag-uusap, at nang dumilim na, ang mga bundok ay naging maputing itim. Wala silang makita, at ang huni ng mga hayop na parang mga kwago, lalo na ng isang ibon na ang iyak ay kahawig ng panaghoy ng isang patay na bata, ay nagpatindig sa balahibo ni Yusef. Matapos maglakad ng ilang sandali sa liwanag ng kanilang malalakas na sulo, iminungkahi ni Everest na magtayo sila ng kampo. Hindi na sila makapunta pa, matinding ang halumigmig, at may mga lobo sa kabundukan. Hindi tiyak kung ano ang maaaring tumalon at umatake sa kanila sa gabi. Habang mabilis na itinayo ni Yusef ang tolda, nagwisik si Everest ng puting pulbos sa paligid nito, sinasabing ginagamit ito upang itaboy ang mga kulisap at ahas. At saka, ako ang magbabantay sa unang kalahati ng gabi, at ikaw naman ang magbabantay sa ikalawang kalahati. Bawal matulog habang nakabantay. Sa kabundukan, hindi lobo ang nakakatakot, kundi mga tao. At mga multo, tulad ng mga tinatawag na espiritong pag-alagala, ay nagkukubli sila sa mga bundok na ito. Mag-ingat ka, bro. Pwede bang huwag mo akong takutin? Napangiwi si Yusef, ang Everest ay sadyang nakakatakot lang at nakakakilabot pakinggan. Hahaha, relax ka. Ang galing mo naman, ano pa ang dapat ikatakot? Matulog ka muna, makikinig ako ng radyo. Kumuha ang pilyo ng isang radyong bulsa, naghanap ng istasyon, at nagsimulang makinig sa isang programang nagkukwento.
Gumapang si Yusuf papasok sa tolda. Medyo nasasabik siguro, dahil unang beses niya palang mag-camping sa bundok, hindi siya agad makatulog. Habang nakahiga siya sa loob ng tolda, wala pang isang oras na nag-iisip, bigla siyang sinipal ni Everest. Ano ba to? Anong ginagawa mo? Agad na naupo si Yusuf at bulalas. Hindi ka tulog. Ikaw na ang bahala, hating gabi na. Inaantok na ako. Gumapang si Everest papasok sa kanyang sleeping bag. Talagang dala niya lahat ng tamang gamit. Hindi napigilan ni Yusuf ang matawa at umiyak ng sabay. Masyadong tuso ang Everest. Nang may tayo na nila ang tolda at makapag-usap ng kaunti, halos hating gabi na, kaya halos isang oras pa lang siyang nakahiga bago dumating ang oras ng kanyang shift. Mahimbing na nakatulog si Everest buong magdamag, ngunit kinailangang gisingin ni Yusuf ang kanyang sarili para magbantay. Sumenya si Yusuf sa Everest nang may pagtutol. Kung hindi lang matandang lalaki si Everest, at kung magkaedad lang sila, malamang sinipa na sana siya ni Yusuf ng malakas. Masyado lang tuso ang lalaking iyon at deserve niya iyon. Dahil hindi rin naman siya makatulog, gumapang palabas ng tolda si Yusuf. Malamig sa labas pero hindi naman ganoon katindi, malakas at matibay ang kanyang katawan sa lamig. Pagkatapos maglibot sa labas ng tolda, pumutol siya ng tuyong kahoy at damo gamit ang kanyang short sword, nagsindi ng apoy para mainaitan, at saka kinalabot ang kanyang telepono, nagpapadala ng mga text message kina Mia at Miles O'Brien. Aaminin niyang maganda naman ang signal ng cellphone, may coverage kahit sa kabundukan, kaya nakapagpadala siya ng mga text nang walang anumang problema. Habang nag-uusap sina Yusuf Zoc, Mia, at Miles O'Brien sa pamamagitan ng mga text message, hindi niya namalayan na unti-unting namatay ang apoy na kanyang ginawa, at kasabay nito, umiihip ang hangin sa gabi, na nagpapakagasgas ng malakas sa kagubatan ng bundok. Marahil ay hangin iyon, ngunit mahina niyang narinig na may nagsasalita. Oo, tunog iyon ng mga taong nag-uusap, na parang sa malayong distansya, may ilang taong naglalakad at nag-uusap. Nang inig si Yusuf Zoc at mabilis na tumayo, ang kanyang telekinesis ay agad na lumawak, na naglabas ng radius na 45 metro. Walang tao sa loob ng 45 metro, at nang muli niyang pakinggan ng mabuti ang boses, tila nawala rin ito. Kuya, gumising ka, parang may narinig akong mga boses. Kinakabahang binuksan ni Yusuf Zoc ang takip ng tent at sinabing, kalokohan, wala man lang multo, saan ba nanggaling ang mga tao, huwag mo akong istorbohin. Si Everest Zoc, na medyo tulog, ay tumalikod, nagmura, at saka bumalik sa pagtulog. Alam ni Yusuf Zoc na mas matanda na ito sa kanya at naglakad siya buong araw hanggang sa siya ay mapagod ng husto, kaya hindi na niya ito matiis na istorbohin pa at sa halip, nakinig siyang mabuti. May nag-uusap pa rin. Matapos makinig ng ilang sandali, narinig pa rin ni Yusuf Zoc ang mga mahihinang boses na nag-uusap, napakalayo, ngunit naririnig pa rin niya ang mga ito. Sus Mariosep, gusto kong makita kung tao ba yan o multo. Muling nagmura si Yusuf Zoc, matapang at may taglay na kataas-taasang sandata, at hinigpitan ang hawak sa espada, saka sinundan ang direksyon ng tunog. Malayo sa karaniwang dinadaanan ang direksyon ng tunog, itinulak ni Yusuf Zoc ang daan sa mga palumpong, patuloy na sumusulong, at pagkatapos ay tila naging mas malinaw ang mga tinig. Gayun din, ang direksyon na kanyang tinatahak ay patungo sa mataas na bundok sa kaliwa, na parabang ang mga tinig ay nagmumula sa isang malayong tuktok ng bundok. Habang papalapit si Yusuf Zoc, lalo siyang lumalayo sa paglalakad, ngunit lalong lumilinaw ang mga boses, at may narinig pa siyang malakas na tumatawa. Malakas ang pagsasalita ng mga tao sa gilid na iyon, ngunit nang marating niya ang kanilang mga boses, medyo hamina na ang mga ito. Matapos maglakad ng mahigit kalahating oras, nakita niya ang bangin sa tuktok ng bundok, at kasabay nito, nakakita rin siya ng dalawang itim na figure. Dahil sa layo at kadiliman ng gabi, hindi niya sila maabot gamit ang kanyang telekinesis, kaya bahagya lamang niyang naaninag ang dalawang figure. Ikaw muna. Malinaw na naririnig ang mga boses ng dalawang nag-uusap. Sige, hindi dapat iwasan ng matanda ang responsibilidad. Tumawa ang isa sa mga figure at tumalon sa kawalan sa bangin. Nako, nagulat si Yusuf Zoc, bangin iyon,
pero ang dalawang taong iyon ay talagang sumusuko sa isa't isa para tumalon. Gayunpaman, isang mahimalang eksena ang naganap, ang taong unang tumalon ay hindi nahulog kundi lumutang sa ere at pagkatapos, parang isang itim na daga, tumakbo patungo sa kabilang panig ng bangin. Haha, bumuti na ang kakayahan ni Kuya Fang, nakababatang kapatid, narito na ako. Tumawa ang taong iyon at saka tumalon din pababa, lumulutang sa ere, walang natapakan na parang tumatakbo. Akala ni Yusuf Zok nakakita na siya ng mga immortal, kaya siya ay natuwa at natakot. Nang tuluyan nang mawala ang dalawang figure at hamina ang kanilang mga boses ay saka lamang siya maingat na lumabas at tumakbo patungo sa tuktok ng bundok. Sa loob ng halos 2 minuto, na tinakbo ang layong halos 200 metro, nakarating siya sa paanan ng tuktok ng bundok, at nang tumangala siya, nakita niya ang isang bato na mga 10 metro ang taas sa isang patayong anggulo, hubad, walang anumang nakausling akyaten. Sa pamamagitan lamang ng pag-akyat sa batong ito niya mararating ang tuktok ng bundok, at ang batong ito ay malamang na hindi malalampasan kahit ng mga profesional na umaakyat, dahil walang mga siwang na mahahawakan o mga lugar na matatapakan. Siyempre, hindi ito naging mahirap para kay Yusuf Zok, matapos itong pag-isipang mabuti, hinugot niya ang maikling espada at isinaksak ito sa bato, pagkatapos ay umakyat na parang unggoy. Pagdating sa tuktok ng bundok, hindi niya napigil ang magmura ng mahina. Anong mga immortal? May kadena sa bangin ng tuktok ng bundok, at ang kadena ay konektado sa kabilang panig ng bangin, kaya naman tumatakbo ang dalawang figurang iyon patawid doon. Kahit na ganoon, hindi naman talaga simple ang dalawang iyon. At saan sila nagpunta? Wala namang kahit ano sa kabilang panig, di ba? Tumingin si Yusuf Zok sa kabilang bangin, na walang laman at walang kahit ano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 337, lupain ng mga eksentriko. Sumulyap si Yusuf Zok sa oras at natuklasang 2:00 pa lang ng madaling araw. Habang pinag-iisipan niya kung babalik ba siya para kumonsulta kay Everest Zok, muling narinig ang kaluskos mula sa kalapit na kakahuyan. Bigla, isang madilim na figure ang tila tumakbo papunta sa tuktok ng bundok sa pamamagitan ng pagtapak sa mga sanga ng puno mula sa tuktok. Labis na nagulat si Yusuf sa liksi ng taong ito, ang kanyang light body kung fu ay mas nakahihigit kaysa kay Trip Grill. Perpekto ang kanyang natapakan sa dulo ng mga puno at sunod-sunod na tumalon para makarating dito. Kasabay nito, napansin ng figure si Yusuf at ngayon ay nakatayo na hindi kalayuan sa kanya. Labis na kinakabahan si Yusuf. Kahit medyo may kasanayan siya, alam niyang wala siyang laban sa isang martial arts grandmaster o isang nangungunang eksperto sa ikalawang antas ng internal boxing, kahit papaano ay hindi sa isang direktang komprontasyon. Sino ka, at anong ginagawa mo rito? Ang lalaki ay tila mga 60 taong gulang, na may uban sa kanyang mga sentido. Hindi siya nakasuot ng sinaunang kasuotan kundi ng uri ng damit pang-ensayo na makikitang isinusuot ng mga matatandang nagpa-practice sa parke. Tatawid na sana ako, mabilis na sabi ni Yusuf, habang nakaturo sa mga kadena sa ibabaw ng bangin. Gusto mo bang tumawid? Sino ang mga magulang mo? Saang sekta ka natutunan? Hindi ka pa nga naisasagawa ang inisyasyon, tapos gusto mo pang magpatuloy. Tawagan mo ang mga magulang mo. Humph, nakalimutan na ba nila ang mga patakaran? Malamig na singgal ng lalaki, mukhang galit na galit. Noon na pagtanto ni Yusuf na upang malagpasan ang mga cade ng iyon, dapat ay nasa antas pa lamang ng pagsisimula ng paglilinang ang isang tao. Wala akong sekta, sabi ni Yusuf, habang nakapikit. Napadaan lang ako rito, may nakita akong tumatawid sa mga kadena, kaya dahil sa kuryosidad, gusto kong subukan mismo. Hindi ka ba kabilang sa isang sekta? Ikaw. Natigilan ang tono ng lalaki, biglang napagtanto na ang binatang ito na walang antas ng cultivation ay malamang isang hiker na pumunta sa kabundukan. Ang katotohanang may isang taong tumawid sa mga kadena ay pumukaw sa kuryosidad ng lalaking ito na mag-imbestiga. Dahil nalaman ito ng isang estranghero, wala na akong dapat sisihin pa. Kumislap ang isang mapanlinlang na hangarin sa mga mata ng lalaki. Pinili nilang pumasok ng gabi para maiwasang mapansin ng mga ordinaryong tao, ngunit ngayon ay nakompromiso ang kanilang lokasyon. Ang mga bundok dito ay hindi kilalang-kilalang lihim na lupain, at bihirang may sinumang tumapak sa mga bahaging ito.
Ang tuktok na ito ay hindi man lang marating ng mga profesional na mountain biker, at dahil gabi sila pumupunta rito, nanatiling hindi ito natutuklasan ng mundo sa labas. Lumakas ang kanyang balak na pumatay dahil ayaw niyang malantad ang lugar na ito sa labas ng mundo, dahil sa napakaunlad ng modernong teknolohiya, isang mensahe lang sa WeChat ang maaaring sumire sa lahat ng kanilang mga sikreto. Handa na siyang kumilos at ihagi si Yusef sa bangin. Samantala, nakita rin ni Yusef ang nakamamatay na tingin sa mga mata ng lalaki at walang malay na naghanda na bunutin ang kanyang espada. Hahaha, Kuya Zeyo, ang lakas pa rin ng aura mo na parang mamamatay tao. Hindi pwede yan. Isang malakas na tawa ang narinig mula sa malayo nang ang isa pang mas bihasang figure na may mas mahusay na light body kung fu ay lumapag sa mga bato sa tuktok ng bundok na parang langgay-langgay. Nakilala ko na si Brother Alden Baxter. Ang taong ito ay isang ordinaryong tao na nakakita sa pagpasok ng ating mga kababayan, at natatakot ako na baka ibunyag niya ang ating kinaroroonan, kaya nga, nanatiling walang tigil ang balak ni Brother Zayo na pumatay, gusto pa rin niyang itapon si Yusef. Kalokohan, kalokohan, ang mga bahaging ito ay tiyak na matutuklasan din sa malaot madali. Pagkatapos ng pagtitipong ito, aalisin na ang lugar na ito sa susunod. Hindi tayo pwedeng pumatay dahil lang sa maliit na bagay. Binata, tama ba ako? Pero hindi ka naman talaga hiker, di ba? Patanjin nga ng espada mo. Tawag nito kay Brother Alden Baxter, nakangiti at nakapikit, nakakagulat na naramdaman niyang hindi pala tunay na hiker si Yusef at may napansin siyang kakaiba sa kanyang espada. Ikaw ang senior na si Alan Zoc, di ba? Biglang tanong ni Yusef. Ha? Sabay na bamantong hininga sina Alden Baxter at Brother Zayo. Kilala talaga ng binata si Alan Zoc. Junior Yusef Zoc, kasing lapit ko na parang magkapatid si Everest Zoc. Kagabi lang, nakinig ako kay Big Brother Everest na nagkukwento tungkol sa iyong mga maalamat na gawa. Hindi ko akalain na makikilala kita ng ganito kaga. Hindi natuwa si Yusef, pero nagkunwari siyang nasa sabik. Dahil may dalawang taong may mataas na kasanayan sa harap niya, wala siyang ibang magawa kundi ang umakto na tuwang-tuwa at inosente, kung hindi, baka mapatay siya agad. Everest Zoc, si Everest Zoc, ng Ghost Valley. Nag-isip sandali si Alan Zoc bago nagtanong. Tama, ang nakababata at ang Kuya Everest ay pumunta sa kabundukan ng gabing-gabi upang maghanap ng mga immortal at upang galugarin ang sinaunang panahon, at sa aming pagkagulat, natagpuan nga namin ang dalawang immortal. Direktang pambabola ni Yusef. Haha, tawa ni Alan Zoc ng malakas, at bahagyang natawa rin si Trip Greer, dahil sa kasiya siyang pakinggan ang pambabola ni Yusef Zoc. Pumunta ka ba sa bundok para hanapin ang immortal? Nakangiting tanong ni Alan Zoc. Ma'am, gusto ko lang talaga mahanap ang respetadong nakatatanda ng pamilya Miao, si Madam Miao. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa kanya para mailigtas ang buhay ng isang tao. Dapat ay darating na si Madam Miao. Nakangiting sabi ni Alan Zoc, pero hindi kayo maaaring pumasok, at tungkol sa mga bagay ngayon, hindi kayo maaaring magbunyag ng kahit isang salita sa labas ng mundo, kung hindi, magkakaroon ng mga kahihinatnan na hindi ninyo maiisip, at pagsisisihan ninyo ito. Oo nga, dahil tinatawag mo kami bilang mga immortal, malamang nakita mo na ang mga kakayahan namin, di ba? Para sabihin ko sa iyo, alam namin ang iniisip mo ngayon, kaya mas mabuting huwag mo nang pag-usapan ang nakita at narinig mo ngayon. Malamig na sabi ni Trip Greer. Mga Grandmaster, bakit hindi ako makapasok? Walang pakialam si Yusef Zoc sa kung ano ang maaari o hindi maaaring sabihin ngunit bigla na lamang nagtanong kung bakit hindi siya makapasok. Isa pa, parating na nga si Ginang Miao, kaya kailangan na niyang pumasok. Kung isantabi mo man kung kwalipikado ka o hindi, mapanganib ang bangin na ito. Nakakakita ka ng kadena at akala mo ay kaya mong tumawid, pero ang gusto kong sabihin ay hindi ito mabait sa mga estranghero. Kung walang tiyak na antas ng paglilinang at ilang kasanayan, kung aakyat ka, tiyak na babagsak ka. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kang bumaba ng bundok at tingnan kung gaano karaming tambak ng buto ang nasa ilalim ng bangin. Para mailigtas ang buhay ng isang minamahal na babae, kailangan kong mahanap si Ginang Miao. Kaya kahit may kalaliman na 10,000 talampakan o isang dagat ng apoy at mga espada sa unahan, kailangan kong subukan.
Kung kaya mong maabot ang dulo ng kadena, bakit ako hindi? Kitang-kita ang hindi matitinag na diwa ni Yusuf Zoc nang ideklara niyang kailangan niyang tumawid ngayon at lalabanan ang sino mang magtatangkang pigilan siya hanggang kamatayan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong ikumpara ang sarili mo sa amin. Galit na senggal ni Trip Greer. Galit na sumagot si Yusuf Zoc, huwag mong isipin na dahil lang sa tinawag kitang immortal, isa ka na talaga. Pareho tayong naglalakad gamit ang dalawang paa gamit ang isang titi, ano bang masama sa pagguhit ng mga paralel? Haji Jack, nang matapos magsalita si Yusuf Zoc at akmang huhugutin na ni Trip Greer ang kanyang espada sa galit, isang malakas na tawa na parang mga kampana na pilak ang umalangaw-ngaw, may lakas ng loob ang nakababatang kapatid, sinusuportahan ka ng kapatid. Kasabay ng isang iglap, isang babae ang lumapit mula sa malayo at dahan-daang tumalon sa bato sa tuktok ng bundok. Ang babaeng ito ay mukhang nasa edad 20 rin, tila wala pa sa 30, nakasuot ng floral na damit, may pasan na basket na kawayan, at ang kanyang tirentas ay partikular na mahaba, tila mahigit 1 metro. Nakita dati, Grandmaster Alan, sabi ng babae kay Alan Zoc, nakayuko, at hindi pinansin si Trip Greer. Hehe. Si Harley Strong pala, bati ni Alan Zoc sa babae. Kapatid, naniniwala ako sa iyo. Kung makakatawid ka sa kadena, isasama kita sa loob para hanapin si Madam Meow. Rachel Fournier, gusto mo bang sirain ang mga patakaran at distansya rito? Malamig na sabi ni Trip Greer, habang nakatingin sa babae. Ang mga patakaran at distansya ay itinatakda ng mga tao at maaaring baguhin din nila. Ano bang masama kung palitan ko sila? Gusto ko siyang ihatid ngayon, ano bang magagawa mo? Nakababatang kapatid, huwag kang matakot sa kanya, nasa likod kita. Halata na si Rachel Fournier ay may alitan ni Trip Greer, direktang nagbabanggaan. Kahit pumasok ka pa, kamatayan mo lang ang makakaharap mo. Malamig na buntong hininga ni Trip Greer, at sa mahinang tapik ng kanyang paa, mabilis na naglaho ang kanyang anyo nang humakbang siya sa kadena sa unahan. Hehe, hindi mabilang ang mga naghahanap ng mga misteryo ng mundo. Kung makapasa ka sa 3 pagsusulit, natural lang na nakatadhana kang makasama namin. Kaibigan, nakapasa ka rin sa unang pagsusulit. Ang unang pagsubok ay ang makarating sa batong ito, ang pangalawa ay ang Iron Chain Bridge, at ang pangatlo ay ang Thousand Cati Stone. Ipasa mo lahat ng 3 pagsusulit, at kung makapasok ka sa loob, wala nang target sa iyo muli. Gayunpaman, Harley, hindi mo siya dapat tulungan. Oo, pagsang-ayon ni Rachel Fournier na may kasamang pagsaludo gamit ang kamao, pagkatapos ay ngumiti kay Yusuf Zoc, kapatid, pag-isipan mong mabuti, nako, maaari itong makamatay, kaya tatawid ka ba o hindi? Siyempre, tatawid ako. Yumuko si Yusuf Zoc na may kasamang pagsaludo sa dalawa at saka humakbang papunta sa Lock Bridge. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 338, Desperado na sitwasyon sa bundok. Ang mga cade nang nakaukit sa gilid ng bangin ay hindi mahigpit o makapal, kasenbilog lamang ng braso ng isang sanggol. Dahil hindi naman mahigpit o malaki ang mga ito, karaniwang imposible para sa sino man na tumayo at maglakad sa ibabaw ng mga ito. Total, mag-iindayog naman sila. Gayunpaman, pagkatapos humakbang papalapit sa mga ito, si Yusuf Zoc ay matatag na nakatayo sa tuktok, parang isang matatag na pino, nang hindi natitinag. Bagamat hindi siya tumatakbo patawid sa mga kadena tulad ng ginagawa ng iba, matatag pa rin siyang nakatayo at hindi natitinag. Hindi inaasahan ni Yusuf na ang sarili niyang pakiramdam ng balanse ay magiging ganito kahanga-hanga. Akala niya kakailanganin niyang gumapang patawid sa pamamagitan ng paghawak sa mga kadena kung sakaling hindi siya makatayo, ngunit sa ilalim ng impluwensya ng telekinesis, ang kanyang kakayahang magbalanse ay naging napakahusay. Huminga siya ng malalim at saka dahan-daang naglakad pasulong. Bahagyang nanginig ang kadena, ngunit walang anumang matinding pagyanig. Napanatili niya ang kahanga-hangang balanse sa pagitan ng kanyang katawan at ng kadena, na nakahanap ng pinagsamang anggulo ng pagkakaisa dito. Kawili-wili, lubhang kawili-wili, nakakaintriga ang binatang ito. Hindi napigilan ni Alan Zoc na paulit-ulit na ipahayag ang kanyang paghanga. Isang karaniwang taong naglalakad sa ganitong mga kadena.
Isa sa 1,000,000. Hehe, nakakatuwa lang ba? Sa tingin ko, napakapambihira ng nakababatang kapatid na ito. Napahadjejek na sabi ni Rachel Fournier. Habang sumusulong si Yusef, mas lalong kapansin-pansin ang lakas ng pag-ugoy ng kadena. May simoy ng hangin sa pagitan ng mga bangin, at ang gitna ng tanikala ang pinakaluwag, kaya naman mas lumakas ang pag-ugoy. Gayunpaman, tila natagpuan na niya ang kanyang ritmo, ang kanyang katawan ay umuuga kasabay ng galaw ng kadena. Malayong magmukhang malamaya, tila ba komportable naman siya. Tila mas malalaki pa ang kanyang mga hakbang, at mas mabilis pa ang kanyang takbo. Oo, bumilis ang kanyang bilis at lumaki ang kanyang mga hakbang dahil, biglang napagtanto ni Yusef na sa pamamagitan ng telekinesis, kaya niyang maging dalubhasa sa pinakamaliit na kontrol ng kanyang lakas. Kasabay ng galaw ng kadena, ang kanyang mga hakbang ay napakatumpak na para bang ang kanyang mga paa ay nakapako sa kadena sa bawat hakbang. Ang mountain chain ay umaabot sa layong mahigit 100 metro, ngunit madali niya itong natawid. Pag-abot sa kabilang panig at paglingon, hindi niya rin makapaniwala, hindi niya inaasahan na tatawirin niya ang kadena ng ganito kadali. Mukhang may mga sikreto pa rin tungkol sa katawan ko na hindi pa nabubunyag. Kahanga-hanga, nakababatang kapatid. Sinimulan ni Rachel Fournier ang pagtawid, halos paikot-ikot sa kadena, pagkatapos ay dumausdas na parang langgay-langgay. Hindi rin tumakbo si Alan Zoc. Sa halip, naglakad siya ng paunti-unti, hindi tumitingin sa kanyang mga paa kundi diretsyong nakatingin sa unahan, humahakbang na parang naglalakad sa patag na lupa. Alam ni Yusef na hindi siya nananaginip ngayong gabi, talagang nakasalamuhan niya ang mga maalamat at kahanga-hangang individual na iyon, na tila nagtipon dito. Nakadaan si Rachel, ligtas din na nakatawid si Alan, at nabaling ang atensyon ni Yusef sa isang malaking bato sa harap niya, na sa kabila nito ay wala nang iba kundi isang makinis at malasalaming pader na bato. Sa dulo ng kadena, mayroon lamang espasyong sapat para sa 3 o 4 na tao na makatayo, dahil sa malaking batong ito na may pader na bato sa likod nito. Kung kaya mong buhatin ang batong ito, maaari ka nang pumasok. Pagkapasok mo rito, ginagarantiyahan ng ate mo ang kaligtasan mo, turo ni Rachel sa malaking bato sa harap ni Yusef. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Alan, ang batong ito ay tumitimbang ng 1,888 libra. Ang paggalaw ng bato ay magbubunyag ng pintuan. Hehe, nakuha ko. Sa totoo lang, nakita na ni Yusef ang lahat ng bagay gamit ang telekinesis. Ang batong ito ay tila kumikilos na parang isang pangga, na, kapag itinaas, ay hihila sa isang mekanismo ng kadena sa ilalim nito, na magiging sanhi ng automatikong pagbukas ng isang pintong bato sa itaas ng pader ng bato. Tunay nga, mayroong isang hindi mahahalatang pintong bato sa makinis na ibabaw ng bato, parang salamin, at sa kabila ng pintong bato ay naroon ang isang madilim na daanan. Naglakbay na si Yusef Zoc ng 45 metro gamit ang kanyang telekinesis at hindi pa rin niya makita ang dulo ng daanan. Gayunpaman, namangha rin siya kung gaano kamahiwaga ang mundong ito. Sino ang ukit ng ganitong kuweba rito? Lumapit siya sa malaking bato, hinawakan ang tila mga hawakan sa magkabilang gilid, saka sumigaw at biglang itinaas ang 1 toneladang malaking bato. Oo, para sa kanya, baliwala lang ang 1 toneladang bato. Dahil nag-mutate na siya, madali niyang kayang buhatin ang kotse gamit ang 1 kamay, lalo na ang 2 kamay sa pagbubuhat ng bato. Natigilan sina Rachel Fournier at Alan Zoc nang makita nilang walang kahirap-hirap na buhatin ni Yusef Zoc ang malaking bato, at muli nila itong sinuring mabuti. Pero di nagtagal, nakumpirma nila na si Yusef Zoc ay hindi isang practitioner ng inner strength martial arts, ang kanyang katawan ay walang chi. Ngunit, paano magagawang buhatin ng isang taong walang panloob na lakas ang ganito kalaking bato? Paano? Paano mo nagawa yon? Tanong ni Rachel Fournier, na naguguluhan. Ipinanganak na may matinding lakas, sagot ni Yusef Zoc habang banibitawan ang malaking bato, at isang pinto ang automatikong bumukas sa pader na bato, na nagpapakita ng madilim na daanan. Hahaha, napakalawak ng mundo kaya wala nang kakaiba pang matutuklasan. Ngayon, tunay na nakakuha ng bagong kaalaman ang matandang ito. Kaibigang binata, pumasok ka na. Tunay kang isang kahanga-hanga, at may karapatan kang pumasok. Paninindigan kita. Tumawa ng malakas si Alan Zoc.
Kung hindi pa sapat ang casual na pagtawid ni Yusuf Zoc sa mountain chain, ang katotohanang walang kahirap-hirap din niyang nailipat ang malaking bato ay tiyak na nagbigay sa kanya ng kwalifikasyon bilang isang kahangahangang gawa. Total, wala naman siyang inner strength, kaya kung hindi siya isang kababalaghan, sino nga ba? Salamat sa inyong dalawa, sabi ni Yusuf Zoc kina Alan Zoc at Rachel Fournier, habang nakakuyom ang kamao sa kabilang kamay, at saka pinangunahan ang daan papasok sa pasilyo. Siyempre, patuloy niyang pinalawak ang kanyang saklaw na telekinetiko sa radius na 45 metro. Ang daanan ay umabot ng halos 1,000 metro na may mga paliko-liko at maging mga pataas. Nabigla rin si Yusuf Zoc kung anong klaseng lugar ito at kung bakit may mga ganitong daanan sa loob ng bundok. Mabuti na lang at walang panganib sa loob, at pagkatapos ng 15 minutong paglalakad, sa wakas ay narating nila ang dulo at nakita ang mga grupo ng apoy na kumikislap sa unahan. Ang mga apoy, pawang mga apoy sa kampo, ay napapalibutan ng mga taong nagkukwentuhan at nagtatawanan sa maliliit na grupo. Mabilis na sumulyap si Yusuf Zoc at tinansya na maaaring may humigit kumulang 100 tao na nagtitipon doon. Kapatid, ang lugar na ito ay tinatawag na lupain ng mga diwata. Hindi naman talaga ito isang mistikong paraiso, isa lamang bangin ng bundok, sabi ni Rachel Fournier habang inaakay niya si Yusuf Zoc ng mga 10 hakbang pakaliwa. Nang umihip ang isang bagzo ng hangin mula sa bundok at tumalon si Yusuf Zoc sa isa sa mga nakausling bato upang tumingin sa labas, nakita niya ang mga bundok na kulay tinte sa labas, nasa isa pang tuktok ng bundok ang mga ito. Alam ko kung nasaan tayo. Bulalas ni Yusuf Zoc matapos makilala ang kalapit na lupain, habang naaalala ang mga bundok na nakita niya noong maghapon. Ang mga bundok na iyon, na nakatayong matataas na parang mga balde, ay matataas ngunit hindi gaanong kalaki, nakakalat sa gitna ng kagubatan. Ang mga tuktok ay walang mga dahon at kakaunti lamang ang mga puno na nakakalat sa paligid, at ang mga taong ito ay nasa tuktok na ngayon ng matatayog na bundok na ito. Karaniwang walang pumupunta rito dahil hindi talaga posibleng akyatin ang mga bundok na ito, na parang mga balde na nakatayo ng patayo, maliban na lang kung may tulong ng helikopter para lumapag sa ibabaw ng mga ito. Kaya, hindi sila naa-access. At ngayon, pinili nila ang lugar na ito para sa kanilang lihim na pagpupulong, kung saan bihirang makita ang mga bakas ng paa ng tao. Dahil gabi na, napakatahimik ng lugar, walang may ingay o gulo, at bumulong si Rachel Fournier kay Yusuf Zoc, sumama ka sa akin. Magpapahinga muna tayo. Magsisimula ang malaking pagtitipon sa makalawa. Ate, maaari mo bang sabihin sa akin kung para saan ang pagtitipon? Tanong ni Yusuf Zoc, same time na tinatawag siyang kapatid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 339, Kumperensya sa Komunikasyon. Siyempre, ito ang kumperensya ng pagpapalitan ng karanasan, na ginaganap tuwing 3 taon. Pero kapatid, dapat mong sabihin sa ate mo ang totoo, disipulo ka ng anong sekta. Nagtataka si Rachel Fournier habang nakatingin kay Yusuf Zoc, kahit wala siyang kahit kaunting bahid ng panloob na martial arts dito, pero tiyak na hindi siya naniniwala na si Yusuf Zoc ay isang ordinaryong tao lamang. Paano niya nahanap ang lugar na ito at nakapasa sa 3 pagsubok kung isa lamang siyang ordinaryong tao? Tiyak na mayroon siyang kaunting karanasan. Ate Rachel, hindi talaga ako kabilang sa kahit anong sekta, at hindi pa ako nagsanay ng internal martial arts. Ang dahilan kung bakit ko natagpuan ang lugar na ito ay dahil noong nagkakampo kami ng aking kuya sa ibang kagubatan, may narinig akong mga taong nag-uusap at sinundan ko ang ingay dito, pagkatapos ay may nakita akong mga taong pumapasok sa lugar na ito. Ang kapatid kong si Everest ay mula sa sekta ng Ghost Valley, kaya nabanggit na niya sa akin si Senior Alan Zoc dati, at ang dahilan kung bakit kami pumunta rito ay dahil nagkasakit ang isa sa mga babae ko, at gusto naming magpagamot kay Old Lady Meow, ganoon lang talaga, walang kasinungalingan. At saka, sana ay maipakilala sa akin ni Sister Rachel si Old Lady Meow. Sabi ni Yusuf Zoc, habang nakayuko ang mga kamay kay Rachel Fournier. Hehe, napakasekreto naman ng matandang babaeng yan, pwede kitang ipakilala, pero wala akong sapat na impluwensya para iligtas niya ang taong yan, kailangan mong umasa sa sarili mo, natatawang sabi ni Rachel Fournier. Alam ko yan, pero napakaraming tao na ang pumunta rito,
Nandito ba silang lahat para magpalitan ng mga karanasan? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Maraming tao. Bukas pa ang opisyal na pagsisimula. 3 taon na ang nakalilipas, halos 400 tao ang naroon, maaaring mas kaunti pa ngayong taon, ngunit magkakaroon pa rin ng hindi bababa sa 300. Lahat ng 300 tao ay Grandmaster level. Gulat na bulalas ni Yusuf Zok. Alam mo ba ang tungkol sa Grandmaster level? Hajijek. Tumawa si Rachel Fournier, at napagtanto ni Yusuf Zok na mahilig din palang tumawa ang babaeng ito, yung tipong tinatakpan niya ang bibig habang tumatawa. Siyempre narinig ko na yan, sabi sa akin ng kapatid kong si Everest, may 4 na antas ng Internal Martial Arts, Beginner, Grandmaster, Truth Insight, at Fasting. Tama, iyan ang 4 na antas. Gayunpaman, hindi lahat ng pumupunta rito ay kinakailangang isang Grandmaster. Ang mga nagsisimula ay bumubuo ng hindi bababa sa 80 hanggang 70%. Silang lahat ay mga disipulo na dinala ng iba't ibang sekta o angkan ng martial arts para sa pag-aaral at pagpapalitan. Nako, napagtanto ni Yusuf Zok, iniisip na hindi naman makatuwiran na magkaroon ng ganito karaming Grandmaster. Ano kaya ang ipinagpapalit nila? Tanong muli ni Yusuf Zok. Ang mga baguhan ay nagpapalitan ng mga karanasan kung paano maabot ang antas ng Grandmaster. Ang mga Grandmaster ay nagpapalitan ng mga karanasan kung paano maabot ang antas ng katotohanan pananaw, at ang mga may katotohanan pananaw, syempre, ay nagpapalitan ng mga karanasan kung paano makaligtas sa pag-aayuno. Mayroon ba talagang mga individual na may kaalaman sa katotohanan? Gulat na bulalas ni Yusuf Zok. 3 ang may katotohanan pananaw, 3 taon na ang nakalilipas, hindi ko alam kung magkakaroon pa ngayon, pero wala pa ni isa ang nakamit ang pag-aayuno. Sa totoo lang, ang pangunahing layunin ng komperensyang ito ay ang magpalitan ng mga karanasan kung paano maisasakatuparan ang pag-aayuno. Siyempre, bukod sa pagpapalitan, nariyan din ang pagpapalitan ng mga kalakal at ang pakikipagkompetensya para sa mga mahuhusay na disipulo. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Yusuf Zok, na may interes. Ang pangangalakal ng mga kalakal ay tumutukoy sa pangangalakal ng mga teknik sa paglilinang, o pangangalakal ng mga armas, gamot, at mga katulad nito. Ang pakikipagkompetensya para sa mga mahuhusay na disipulo ay nangangahulugan na ang mga tagapag-organisa, ibig sabihin, ilang elder sa antas ng katotohanang pananaw, ay kukuha ng mga disipulo sa komperensyang ito ng palitan, na pipili mula sa creme de la creme. Minsan ang isang elder ay kukuha ng isang disipulo, ngunit kung 3 elder ang kukuha ng mga disipulo, kung gayon ito ay magiging 3 o posibleng higit pa, kung saan ang iba't ibang sekta o angkan ay magpapadala ng mga disipulo upang lumahok. Siyempre, may mga benepisyo sa pagsali, kahit na ayaw mong maging disipulo ng 3 elder, pero kung mataas ang ranggo mo, may mga gantimpala. Karaniwang may 3 uri ng gantimpala, ang isa ay mga material na gantimpala, tulad ng pera, ang pangalawa ay mga gantimpalang gamot, at ang pangatlo ay mga gantimpalang armas. Ang mga nasa top 10 ay karaniwang makakatanggap ng ilang gantimpala. At sino ang nagbibigay ng mga premyong ito at perang ito? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Ang mga organizer, kung sino man ang mag-oorganisa ay makakahanap ng mga sponsor. Pero hindi naman nagkukulang sa pondo ang mga kayang mag-organisa ng exchange meeting tulad ng sa amin. Ang mga premyo ay iniaambag ng bawat sekta, kahit isang bagay lang, tulad ng aking MA sect, kaya kailangan ko ring mag-ambag, maging ito man ay pera, armas, o gamot. Kaya pala si Sister Rachel ay isang bayani ng MA, matagal na kitang hinahangaan. Agad na nagbiro si Yusuf Zok, habang patuloy na pinagsalikop ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Huwag kang pumunta dyan, ikinumpas ni Rachel Fournier ang kanyang kamay at sinabing, hindi talaga ako isang ortodoksong disipulo ni MA, isa lamang akong katulong na sangay. Isa pa, hangina na ang ortodoksong sekta ng MA, wala na silang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao ngayon. Ate Rachel, ano nga ba ang tunay na anyo ng kaharian ng katotohanan? Ang masulyapan ng tunay na sarili, ang maging panatag, ang maglakad patawid sa libu-libong bundok at ilog ayon sa kagustuhan ng isang tao, ito ang katotohanang pananaw, nakangiting sabi ni Rachel Fournier. Maaari ka bang maging mas espesipiko, tulad ng nasa anong estado ang panloob na lakas?
Patuloy ni Yusuf Zop. Bakit ang dami mong tinatanong? Hindi ka pa nga nakakarating sa puntod, at interesado ka na agad sa Truth Insight. Gusto ko lang malaman, parang interesante talaga, nakangiting sabi ni Yusuf Zop. Hindi ko rin alam kung nasa ang estado na ang katotohanan pananaw. Kung ginawa ko, hindi ko sana naabot yun. Napakalihim ng tatlong nakatatanda, bihira silang magbunyag ng kahit ano sa mga tagalabas, maliban sa kanilang mga pinakadirektang disipulo. Sabi ni Rachel Fournier, habang nakakunot ang noo. Hindi ba tungkol ito sa pagpapalitan ng mga karanasan? Tanong ni Yusuf Zop. Mga senior sila. Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang makipagpalitan ng mga karanasan sa kanila? Sige na nga, tigilan na natin yan, may tenga naman ang mga pader, umiling si Rachel Fournier, ayaw nang palawigan pa ang usapan. Ang tinatawag na pagpapalitan ng mga karanasan ay isang bagay na ginagawa ng mga magkakapantay sa kanilang mga sarili. Anuman ang panahon, nangingibabaw ang takot na turuan ang isang disipulo para lamang gutuman ang tagapagturo nito. Kung gagawin ng tatlo sa Truth Insight na mga practitioner ng Truth Insight Realm ang lahat, sino pa rin ang tatawag sa kanila na mga senior? Sa makatuwid, upang maabot ang katotohanang pananaw, kailangan umasa sa sarili. Habang nakikipag-usap kay Rachel Fournier, biglang tumunog ang telepono ni Yusuf Zop, at pagkarinig nito, napatingin ang mga tao sa kanilang paligid. Ayos lang, sagutin mo ang tawag mo. Sino ba ang walang cellphone? Dito sa paligid, maliban sa mga meeting na hindi mo pwedeng gamitin ang telepono mo, pwede kang makipag-chat kahit kailan, pagtiyak ni Rachel Fournier. Hey, alam ko, nagulat lang ako. Natatawang sabi ni Yusuf Zop. May napansin na siyang mga taong naglalaro sa kanilang mga telepono sa di kalayuan. Hindi humiwalay ang mga tao rito sa lipunan, o marahil ay nagtatago sila sa loob nito. Bukod pa rito, hindi sila mga tunay na Diyos na basta na lamang makakaligtas sa pamamagitan ng pagsipsip ng banal na aura, kailangan pa rin nila ng pagkain at inumin at inaalagaan ang kanilang mga natural na pangangailangan tulad ng iba, sila ay mga ordinaryong tao na kakasimula pa lamang sa landas ng cultivation, paglinang ng inner chi at pag-aaral ng kaunting qigong. Sa katunayan, nakita sila ni Yusuf Zop bilang mga taong nagsasanay lamang ng qigong, gamit ang chi upang kontrolin ang kanilang lakas, na nagbigay daan sa kanila upang gumaan ang kanilang mga katawan. Kaya naman maliksi silang nakagalaw sa mga kadena, at kaya hindi sila natamba ng tumapak sa mga tuktok ng puno. Gayunpaman, alam din ni Yusuf Zop na ang ganitong uri ng pagpapakita ay kadalasang para lamang sa pagpapakitang gilas, isang pagtakbo ng ilang dosenang metro lamang upang humanga sa mga manunood. Kung patakbuhin sila sa ibabaw ng mga puno buong araw o subukang tumakbo roon ng kalahating oras, tiyak na mapapagod sila. Sinagot ni Yusuf Zop ang telepono. Everest Zop pala iyon sa kabilang dulo. Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? Nagmamadaling tanong ni Everest Zop, tatlong magkakasunod na beses. Kuya, bumalik ka na sa Guiyang o Beijing at hintayin mo ako. Natagpuan ko na ang kinaroroonan ni Elder Harley Strong. Dapat ay makikilala ko na siya bukas. Nasaan ka? Saan ka ba tumakbo papunta sa kalaliman ng gabi? Nag-aalalang tanong ni Everest Zop. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Yusuf Zop. Nabanggit ni Everest kung paano ang pakikilahok sa isang pagtitipon ng mga natatanging tao ay isang karanasang dapat ipagmalaki, kaya kung mapasali niya ito, hindi ba't mamamatay talaga siya ng walang pagsisisi? Sandali lang, kuya. Tinakpan ni Yusuf Zop ang telepono at humarap kay Rachel Fournier. Ate, mayroon akong nakatatandang kapatid na lalaki, isang eksentriko mula sa Valley of Wonders, si Everest Zop. Posible ba siyang pumasok? Nasa entry level din siya ng internal martial arts. Maaari ko siyang patunayan na siya ay maaaring pumasok, ngunit kapag pumasok na siya, lalo na sa mga pangunahing kaganapan, hindi na siya pinapayagang umalis. Kaya hindi ako makakalabas para salubungin siya. Kung mahahanap niya ang lugar na ito at makapasok ng matagumpay, matutulungan ko siya, sagot ni Rachel Fournier. Magaling, sasabihin ko sa kanya. Hinablot ni Yusuf Zop ang telepono at saka bumulong dito, ikinwento ang kanyang paglalakbay dito. Kailangan kong umalis, kailangan kong umalis, kailangan kong umalis, kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan, kailangan kong umalis.
Halos mawalan ng malay si Everest Zoc sa sobrang tuwa. Paano niya nagawang palampasin ang ganito kagandang pagkakataon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 340, muling pagkakita kay Tyler Nash. Tuwang-tuwa si Everest Zoc, noong mga unang taon niya, nilaibat niya ang mundo para lamang makahanap ng mga pambihira at kilalang individual. Bukod dito, nais niyang sumali sa bilog ng mga eccentric. Hindi lang siya kwalipikado, kahit na mayroon siyang kaunting kakayahan at isa siyang disipulo ng Ghost Valley Sect, hamina ang sekta. At ano ang ibig sabihin ng pagbaba? Nangangahulugan ito na walang lumitaw na mga figure sa antas ng Grandmaster, at kung walang Grandmaster, hindi kayang suportahan ng isang sekta ang sarili nito. Kung walang Grandmaster, ang sekta ay hindi maihahambing sa isang third-class Grandmaster. Sa makatuwid, ang henerasyon ng Everest ay naibukod na sa bilog ng mga eksentriko. Ngayon, gayunpaman, ang pagkakataon ay nasa harap niya, hanggat malampasan niya ang ilang pagsubok, maaari siyang makapasok sa bilog na iyon. Sinunod niya ang mga tagubaylang ibinigay ni Yusuf Zoc sa telepono, tinalikuran niya ang lahat at tumakbo patungo sa bangin na parang baliw. Halos 2 oras ang lumipas, nakapasok na rin siya sa loob. Sa katunayan, nakapasok na nga siya sa mapanganib na lugar na ito. Bilang isang nagsasanay ng internal martial arts sa loob ng maraming taon, hindi naman masama ang kanyang kung fu, kaya ang pag-akyat sa mahigit 10 metrong bato ay hindi naging mahirap para sa kanya, gayon din ang isang hindi matatag na kadena, at nakapagbuhat pa siya ng isang malaking bato na may bigat na 1,000 kg. Kahit napakahirap, nakapasok naman siya sa loob. Walang mga gwardya rito, walang nagbabantay, at kahit maraming tao ang nakapansin sa kanya pagpasok niya, dahil isa siyang baguhan sa antas ng pagsasanay ng internal martial arts, walang nag-interoga sa kanya. Tinanggap siya ni Yusuf Zoc, pagkatapos ay dinala siya sa tabi ni Rachel Fournier. Ano, ikaw ang senior na Fournier? Nang matapos ipakilala ni Yusuf Zoc si Rachel Fournier, nagulat si Everest Zoc, tinutukoy ang wala pang 30 anyos na si Rachel Fournier bilang isang senior. Hindi talaga ako karapat-dapat tawaging senior, hindi mo dapat siran ang mahabang buhay ko. Ikinumpas ni Rachel Fournier ang kanyang kamay. Hindi, si Emmy ay may karapatang maging orthodox, at ang iyong dakilang pangalan sa mundo ng pakikipaglaban ay umaalingaw-ngaw na parang kulog. Ang 36 na Heavenly Acupuncture Points Method ay walang kapantay sa mundo, paulit-ulit na yumuko si Everest Zoc at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Mukhang marami ka nang alam. Bahagyang ngumiti si Rachel Fournier, ang kanyang natatanging kasanayan ay ang 36 Heavenly Acupuncture Points Method, isang kasanayang kilala sa mga tumpak na pagtama nito. Ang pakikipagkumpetensya sa kanya ay nangangahulugan na kailangan mong mag-ingat sa kanya na matamaan ang iyong mga acupuncture point, dahil kung matamaan niya ang isang nakamamatay na punto, walang alinlangan na mamamatay ka. Bagamat hindi ako bahagi ng mundo ng pakikipaglaban, napakalaki ng respeto ko sa mga tao rito, may paghanga na sabi ni Everest. Kayong dalawa, kung may magtatanong, sabihin niyo lang na ako ang nagdala sa inyo, ako ang nagpapakilala, kahit kadalasan walang nagtatanong. Basta pwede kang pumasok at huwag mong ibunyag ang mga sekreto natin, ayos lang, tumayo si Rachel Fournier sa puntong ito dahil maraming tao rin ang nakatayo, nakatingin sa silangan. Sumikat ang araw sa umaga mula sa abot tanaw, mula sa malayo, habang pinagmamasdan ng lahat ang pagsikat ng araw, tila lahat sila ay nababalot ng kahangahangang kagandahan ng tanawin. Dumating ang araw, sumikat ang araw sa silangan, at unti-unting hangina ang halumigmig ng gabi, na nag-iwan sa lahat ng mainit at komportableng pakiramdam. Nagsimula ang ilang tao sa kanilang pagsasanay sa umaga, ang ilan ay sumusuntok, ang ilan ay humihinga at nagmumuni-muni, at ang ilan ay nakikipag-sparring. Nakakita pa nga si Yusuf ng mga taong nagsasanay ng kamao ng unggoy, kuko ng agila, at mga katulad nito, na bawat isa ay nagpapakita ng napakalakas na presensya. Mayroon ding mga nasa gilid ng kalsada na nagbibigay ng gabay at paghihikayat. Umalis sandali si Rachel Fournier at, pagkaraan ng ilang sandali, bumalik at hiniling kina Yusuf at Everest na sumunod sa kanya. Maya-maya lang, irerehistro na nila kayong dalawa. Dahil maraming tao ang darating sa pagkakataong ito,
kailangang irehistro ng mga organizer ang lahat para sa record keeping, paliwanag ni Rachel. Ibig sabihin ba niyan ay bukod sa ating dalawa, may iba pang mga tao rito sa unang pagkakataon? Tanong ni Yusef na may kuryosidad. Higit pa riyan, ang ilan ay dumating na bago pa man makapasok sa pintuan. Medyo marami ang tao sa pagkakataong ito, malamang nalalampas ito sa 600. Hindi mo ba napapansin ang patuloy na pagdating ng malalaking grupo ng mga tao? Sabi ni Rachel Fournier, habang nakakuyom ang mga labi. Nahanap na pala sila. Tumanggo silang dalawa, na nagpapahiwatig na ang exchange conference na ito ay magiging isang malaking kaganapan. Ang dalawa ay hinakay ni Rachel Fournier papasok sa isang kubo na gawa sa pawid, kung saan naroon ang ilang mga kawani. Kabilang sa mga ito, ang isa ay nagsusulat ng mga tala gamit ang fountain pen, at mayroon ding isa na nagre-record ng impormasyon sa isang laptop. Siya si Yusef Zoc, at siya si Everest Zoc. Pareho kayong taga Ghost Valley Sect, mga kaibigan ko. Itinuro ni Rachel Fournier sina Yusef at Everest habang nagsasalita. Mga miyembro ng Ghost Valley Sect. Nang marinig ang apat na salitang ito, sinulyapan muli ng tagapagtanong sina Yusef at Everest. Pagkatapos ay tumanggo at sinabing, pagkatapos ng pagkamatay ng Panginoong Sion Chanzi, mula sa Ghost Valley Sect, wala nang dumalo sa ating exchange conference. Ang presensya mo sa pagkakataong ito ay maituturing na pagbabalik. Sion Chanzi ay ang Panginoon ng aking Panginoon. Nasa sabik na sabi ni Everest. Hey, matagal na kayong makamundo ng Ghost Valley Sect. Hindi nakakapagtaka na hindi ka pa nakakamit ng malaking tagumpay, pang-iinis ng lalaki. Nagulat si Everest ngunit hindi siya nang ahas na gumanti. Kinailangan pa niyang ikuyom ang mga kamao bilang paggalang. Gayunpaman, si Yusef ay hindi madaling mapahiya o mawalan ng puri kahit sa harap ng kamatayan. Ngayong naitala na siya bilang miyembro ng Ghost Valley Sect, at may isang taong nagbigay ng sarkastiko na komento, malamig siyang natawa at sinabing, maaari ko bang itanong, saang sekta ka nagmula? Angkan ng Shandong Wang, Dragon Gate. Buong pagmamalaking deklarasyon ng lalaki. Kumunat ang noo ni Yusef, hindi ko pa naririnig yan. Ikaw. Ang reputasyon at mukha ay mahalaga sa mundo ng pakikipaglaban. Kilalang kilala sa mundo ng martial arts ang Dragon Gate ng Shandong Wang Clan, at isa rin sila sa mga nag-organisa ng kaganapang ito. Ang sabihing hindi pa niya naririnig ang tungkol sa sekta niya ay parang pagsampal sa kanya sa mukha ng walang anumang respeto. Terrace sa labas, namagitan si Rachel Fournier para patahimikin ang lahat, may ngiti sa kanyang mga labi. Nagustuhan niya ang ugali ni Yusef. Dapat taglayin ng mga martial artist ang ganoong katigasan ng ulo, palaging naniniwalang sila ang pinakamagaling sa mundo. Kung sila ay maamo at magalang sa lahat, palaging tinatawag ang iba na kanilang mga nakatatanda, para na rin nilang binababa ang kanilang sariling katayuan. Tila may kaunting takot kay Rachel Fournier ang miyembro ng Dragon Gate mula sa Shandong Wang Clan, ngunit binigyan lamang si Yusef ng malamig na tingin bago tumigil sa pagsasalita. Habang palabas ng kubo na gawa sa pawid ang tatlo, si Everest ay may mapait na ngiti. Si Yusef, na nagkunwaring miyembro ng kanyang Ghost Valley Sect, ay nagawang saktan ang damdamin ng angkan ng Shandong Wang. Ang Dragon Gate ng Shandong Wang Clan ay tumutukoy sa Dragon Gate Escort Agency. Bago ang Republika, ang angkan ng Shandong Wang ay nabubuhay sa pamamagitan ng pag-escort ng mga kalakal, at ang pinuno ng angkan noong panahong iyon ay isang Grandmaster, na kilala sa kanyang kabayanihan at malawak na network ng mga kaibigan. Ang angkan ng Wang ay hindi na nagtatrabaho sa pag-escort, ngunit ang kanilang pamana ng Dragon Gate ay naipasa na. Mayroon silang 2 tigre, parehong Grandmaster. Tila maraming alam si Everest tungkol sa kanila, kaya't tahasang ibinunyag niya ang lahat ng detalye. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Yusef, na may pagtataka. Karaniwan kong binibigyang pansin ang mga bagay na ito. Total, bahagi rin ako ng mundo ng pakikipaglaban. Pero talagang nilagay mo ako sa isang sitwasyon ngayon. At saka, huwag kang mag-abala sa mga susunod na araw. May masama akong kutob, parang may mangyayari. Kailangan ko talagang manghula mamaya. Seryosong sabi ni Everest. Ang isang masamang hula ay isang nagbabantang senyales, at ang kanya ay kadalasang tama. Hahaha. Harley, ang aga mo namang dumating. Pagkalabas ng tatlo sa kubo,
Habang nag-aalala si Everest, isang grupo ng mga tao ang lumapit mula sa di kalayuan. Nakangiti ang nasa unahan at binabati si Harley Strong. Gumanti si Rachel Fournier ng isang ngiti at isang magkahawak kamay na pagsaludo, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may sumugod mula sa grupo, humugat ng espada at sinaksak si Yusuf Zok, na nasa likuran ni Rachel. Yusuf Zok, walang hiya ka, papatayin kita. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay naguluhan ang lahat, kasama na si Yusuf, dahil nakakita siya ng isang taong ayaw niyang makita. Naroon si Tyler Nash mula sa pamilyang Nash. Oo, si Tyler Nash iyon. Kasama siya sa grupo, at nang makita si Yusuf, agad siyang sumugod.